Wala kang makukuhang pamana mula sa akin! Sumbat ng tatay ko habang pinamana sa mga kapatid ko ang bahay at kumpanya. Ngumiti lang ako at niyakap sila. Kinabukasan, kinilabutan sila nang mabasa sa dyaryo ang pangalan ko sa listahan ng top 10 richest man. Halos sumabog ang telepono ko katatawag nila. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may makilala kang taong kagaya ni Marcelino. Tahimik, madalas minamaliit, pero sa loob pala ng puso niya ay may pangarap na matagal nang unti-unting binubuo. Sa bayan ng Lipa, Batangas, kilala ang apelyedong Vilaro. Hindi man sila ang pinakamayaman sa buong lalawigan, sapat ng impluwensya ng pamilya para yumuko ang ilang negosyante kapag dumadaan ng kanilang sasakyan sa harap ng lumang munisipyo. Ang kanilang malaking bahay na gawa sa nara, bato at salaming kulay amber ay nakatayo sa gitna ng malawak na lupaing napapalibutan ng mga puno ng mangga. Sa harap nito ay may fountain na bihira ng bumuga ng tubig pero patuloy pa ring ipinagmamalaki ni Don Tadeo Vilaro tuwing may bisita. Dito nagsimula ang lahat, madalas niyang sabihin habang hawak ang tungkod na may ulo ng agila. Ang pangalan ng Vilaro hindi basta-bastang nabubura. Pero sa loob ng bahay na yun, may isang taong pila matagal nang nabura kahit buhay pa. Siya si Marcelino Vilaro, ang panganay na anak ni Don Tadeo. Sa pamilya, mas kilala siya sa palayaw na Selo. Hindi dahil mahilig siya sa musika, kundi dahil nung bata pa siya, si Doña Milagros, ang kanyang ina, ang nagsimulang tumawag sa kanya noon. Ang Selo anak, hindi palaging bida sa tugtugin, pero kapag nawala ang tunog nito, mararamdaman mong kulang ang buong kanta. Iyon ang klase ng pagmamahal na matagal nang hindi naririnig ni Selo mula nang pumanaw ang kanyang ina. 12 taon pa lang siya nang mamatay si Doña Milagros dahil sa komplikasyon sa puso. Mula noon, nagbago ang buong bahay. Ang dating halakhak sa hapagkainan ay napalitan ng malamig na utos. Ang dating lambing ng ama ay unti-unting naging matigas na pamamalakad. At si Selo, bilang panganay, ang unang sinalo ang bigat ng pagkawala. Habang ang mga kapatid niyang sina Vivencio, Alodia at Carmela ay ipinapasok sa mamahaling eskwelahan, si Selo naman ay madalas na nasa bodega pagkatapos ng klase. Hindi dahil mahina siya sa pag-aaral, kundi dahil siya ang laging hinahanap ng ama kapag may problema. "Selo!" sigaw ni Don Tadeo mula sa opisina sa likod ng bahay. "Puntahan mo nga ang warehouse. May reklamo ang supplier ng semento. Hindi raw tugma ang bilang sa delivery receipt." "Opo, tay," mahinahong sagot niya. Hindi na siya nagtatanong kung bakit hindi si Vivencio ang inuutusan. Hindi rin siya nagrereklamo kung bakit si Alodia ay nasa mall kasama ng mga kaibigan habang siya ay nakikipagtalo sa pawisang truck driver sa ilalim ng tirik na araw. Sa murang edad, natutunan ni Selo na ang anak na tahimik ay mas madaling utusan kaysa sa anak na palaging nagpapapansin. Doon nagsimula ang tahimik niyang panata na balang araw kung magkakaroon siya ng sariling negosyo, hindi niya gagawing palamuti lang ang mga manggagawa. Ngulit sa loob ng pamilya Vilaro, iba ang tingin sa kanya. "Kuya, bakit ang baho mo na naman?" Iritadong sabi ni Alodia nang isang gabi nang pumasok si Selo sa dining room na may alikabok pa sa manggas. "Para kang kargador." Napatawa si Vivencio habang hinihiwa ang steak sa plato. "Baka naman yun talaga ang bagay sa kanya. Hindi lahat ng Vilaro mukhang pang boardroom." Si Carmela, na noon ay bata pa at mas malambing, ay sandaling tumingin kay Selo na parang naaawa. Pero bago pa siya makapagsalita, sumingit na si Don Tadeo. "Marcelino, ayusin mo ang itsura mo. Kahit anong gawin mo sa bodega, anak pa rin kita. Huwag mong ipapamukha sa tao na parang wala tayong breeding." Napahinto si Selo sa paghila ng upuan. "Pasensya na po, tay. Galing lang po ako sa warehouse. Nagka-problema po kasi sa inventory." "At bakit ikaw ang nandoon?" tanong ni Don Tadeo, ngunit hindi iyon tanong na naghahanap ng sagot.
dahil hindi mo kayang mag-isip ng mas mataas. Lagi kang nasa baba, lagi kang nasa likod. Tumahimik ang buong hapag. Sa sandaling iyon, gustong sabihin ni Selo na nasa bodega siya dahil siya ang inutusan. Gusto niyang sabihin na siya ang nag-ayos lang kontratang muntik ng makansila. Gusto niyang sabihin na kung hindi siya pumunta, malulugi ang shipment kinabukasan. Pero nilunok niya ang lahat. Opo, maikli niyang sagot. Sa kabilang dulo ng mesa, nakasabit pa rin ang malaking larawan ni Doña Milagros. Sa bawat gabi na pinapahiya siya, doon tumitingin si Selo. Para bang sa tahimik na mukha ng kanyang ina, may natitira pang yakap na pwede niyang sandalan. Isang gabi, bago tuluyang pumanaw ang kanyang ina noon, may iniabot itong maliit na kwaderno sa kanya. Kulay asul ang tikip, may kupas na laso sa gilid. Sa unang pahina, may sulat kamay na pangungusap. Huwag mong ipilit mahalin ka ng taong ayaw makita ang halaga mo. Magtanim ka ng sarili mong puno. Noong bata siya, hindi niya iyon lubos na naintindihan. Pero habang tumatagal, habang naririnig niya ang paulit-ulit na pangmamaliit ng sariling pamilya, unti-unting lumilinaw ang kahulugan. Hindi lahat ng tahanan ay lupaing tutubuan ng pagmamahal. Minsan, kailangang humanap ng sariling lupa, maghukay sa sariling pawis, at maghintay ng matagal bago tumubo ang itinanim. Kaya habang abala ang pamilya sa pagpapaganda ng pangalan ng Villaro, si Selo ay tahimik na nag-aaral. Sa umaga, tumutulong siya sa negosyo ng ama. Sa gabi, nagbabasa siya ng libro tungkol sa supply chain, logistics, lupa, renewable energy at agrikultura. Hindi siya madalas nakikita sa mga party, pero makikita siya sa mga pampublikong seminar na libre ang entrance. Hindi siya bumibili ng mamahaling relo, pero nag-iipon siya para sa murang laptop na second hand. Hindi siya nagmamaneho ng bagong sasakyan, pero kabisado niya ang ruta ng mga delivery truck mula Batangas hanggang Maynila. Sa mga panahon iyon, niya nakilala si Lira Mayuga. Si Lira ay anak ng dating kahera sa kumpanya ng Villaro. Matalino ito, mabilis magbilang, at may pangarap maging software engineer. Ngulit nang mag-stroke ang ama nito, muntik na itong tumigil sa kolehiyo. Isang hapon, nadatna ni Selo si Lira sa likod ng bodega, umiiyak habang hawak ang enrollment form. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Selo. Nagulat si Lira at agad pinunasan ang muha. Wala po, Sir Selo. Hindi mukhang wala. Sandaling nag-atubili si Lira bago magsalita. Hindi na po ako makakapag-aral. Kailangan ko na pong magtrabaho full-time. Sayang lang po, pasado na sana ako sa scholarship. Kulang lang sa ibang gastos. Kinuha ni Selo ang papel at tinignan ng halaga. Hindi iyon maliit para sa ordinaryong tao, pero hindi rin iyon imposible kung isusuko niya ang ilang buwang ipon. Noong gabing iyon, hindi siya bumili ng sarili niyang sapatos na matagal na niyang kailangan. Halip doon, kinausap niya ang registrar ng paaralan ni Lira at binayaran ng kulang sa matrikula. Bakit niyo po ginagawa ito? Tanong ni Lira halos hindi makapaniwala. Balang araw sabi, kapag kaya mo na, tumulong ka rin sa isang taong muntik nang mawalan ng pag-asa. Hindi iyon alam ng pamilya niya. Kung nalaman man nila, baka pinagtawanan pa siya ni Vivencio dahil gumagastos siya sa hindi naman kaano-ano. Pero kay Selo, iyon ang unang sanga ng punong itinanim niya. Lumipas ang mga taon, lumaki ang pangalan ng Villaro Construction Supplies, ngunit hindi dahil sa galing ni na Vivencio at Alodia tulad ng iniisip ng marami. Sa likod ng maayos na delivery routes, si Selo ang nag-aayos ng sistema. Sa likod ng nabawasang gastos sa bodega, si Selo ang nakikipag-usap sa mga driver. Sa likod ng mga kontratang hindi natutuloy masira,
Si Selo ang palihim na naglalakad para hindi mapahiya ang ama. Ngulit tuling may bisita, iba ang ipinapakilala ni Don Tadeo. Ito si Vivencio, ang susunod na hahawak ng negosyo. Pagmamalaki niya sa mga investor. Magaling makipag-usap, may dating. Si Vivencio ay ngumingiti, nakasuot ng mamahaling Amerikana kahit hindi niya alam ang eksaktong utang ng kumpanya sa 3 supplier. Ito naman si Alodia, dagdag ni Don Tadeo. Magaling sa public image, alam niya ang modern marketing. Si Alodia ay kikindat sa kamera habang ang social media posts niya ay binabayaran ng pera ng kumpanya. At si Selo, kadalasan nasa likod, may hawak na folder, naghihintay kung kailan siya tatawagin para magpaliwanag ng detalye. Kapag maayos ang meeting, sina Vivencio at Alodia ang pinupuri. Kapag may mali, siya ang tinatawag. Selo, bakit nagkaproblema ang delivery sa Kalamba? Tanong ng ama. Selo, bakit may reklamo ang kliyente? Selo, bakit hindi mo nabantayan? Parang sa lahat ng tagumpay, siya ang anino. Sa lahat ng kapalpakan, siya ang muka. Isang gabi, matapos ang isang malaking family dinner, narinig ni Selo ang usapan ni Vivencio at Alodia sa veranda. Alam mo, sabi ni Vivencio, kapag ako na ang humawak ng kumpanya, unang gagawin ko, aalisin ko si kuya sa operations. Good, sagot ni Alodia. Nakakahiya siya, parang hindi anak mayaman. Imagine, kinakausap niya pa mismo ang mga driver at kargador. Wala siyang vision, dagdag ni Vivencio, hanggang bodega lang utak niya. Hindi nakita ng dalawa na nasa gilid ng pinto si Selo, tanga ng folder na ihahatid sana sa ama. Hindi siya pumasok, hindi rin siya nagpakita. Tahimik siyang umatras at lumabas sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga na itinanim daw ng kanyang ina noong dalaga pa ito, biluksang niya ang lumang kwadernong asul. Marami na siyang naisulat doon. Pangalan ng mga lupang mura pero may potensyal, ideya para sa cold storage, plano para ikonekta ang magsasaka sa malalaking kliyente, listahan ng mga taong kaya niyang pagkatiwalaan. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang maliit na bayan sa Quezon upang tingnan ang lupang tinatawanan ng mga broker dahil malayo raw sa siyudad. Mabato ang daan, masukal ang paligid at walang nakakakita ng halaga nito. Pero si Selo, habang nakatayo sa gitna ng tuyong damuhan, ay hindi damuhan ang nakita. Nakita niya ang magiging warehouse, nakita niya ang mga truck na dadaan, nakita niya ang mga magsasakang magkakaroon ng bagsakan. Nakita niya ang punong itinanim niya sa isip na unti-unti nang nagkakaroon ng ugat. Sigurado ka rito, iho? Tanong ng matandang may-ari ng lupa na si Maestra Oriana, dating guru ng kanyang ina. Opo, sagot ni Selo. Hindi pa po nakikita ng iba ang halaga nito, pero darating din ang araw. Matagal siyang tinitigan ni Maestra Oriana. Kamukha mo ang nanay mo kapag determinado, tahimik pero hindi sumusuko. Napangiti si Selo, ngulit may kirot sa dibdib. Sana po nandito siya. Baka nga siya ang nagtulak sa rito, sabi ng matanda. Mula noon, nagsimula ang lihim na pagbuo ni Selo ng sariling landas. Hindi malaki ang puhunan niya, hindi rin mabilis ang pag-angat. May mga gabing halos wala siyang tulog. May mga panahon kailangan niyang mamili kung babayaran ng surveyor o magtitipid sa pagkain. Ngulit hindi niya binitawan ng pangarap. Tinulungan siya ni Attorney Brixio San Juan, isang batang abogado noon na minsan niyang nakilala sa seminar tungkol sa land acquisition. Tahimik ito, matalas magsuri ng dokumento at hindi nasilaw sa pangalan ng Vilaro. Selo, sabi ni Brixio habang tinitignan ang unang kontrata ng lupa. Alam mo bang kapag nalaman ito ng pamilya mo, baka pagtawanan ka nila? Ngumiti si Selo. Sanay na ako doon. Hindi ka ba nasasaktan? Saglit na tumigil si Selo. Tumingin siya sa papel, pagkatapos sa bintanang tanaw ang traffic ng Maynila. Nasasaktan, pero hindi porket nasasaktan ako, titigil na akong mangarap. At yon ang naging simula ng lihim niyang buhay. Sa harap ng pamilya, siya pa rin ang tahimik na panganay na walang dating. Sa mata ni Don Tadeo, siya pa rin ang anak na mas bagay sa bodega kaysa sa boardroom. Sa paningin ni Vivencio at Alodia, siya pa rin ang kapatid na walang ambisyon.
Ngulit sa likod ng lahat, unti-unting nabubuo ang pangalan ni Marcelino Villaro sa mundong hindi umaasa sa mana, apelyido o papuri ng sariling pamilya. Hindi pa nila alam, habang minamaliit nila ang taong nasa likod, siya pala ang lumalakad papunta sa unahan na hindi nila kayang abutin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar at bawat oras, may mga taong kagaya ni Selo, tahimik na lumalaban, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng pagtitiis, pagbuo ng pangarap, at paghawak sa dignidad kahit mismong pamilya na ang hinihila pababa. Mula nung bilhin ni Marcelino o Selo ang lupang sa Quezon, Villaro ang unang maliit na lupang iyon sa Quezon. Mas naging malinaw sa kanya na hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipaalam agad sa mundo. May mga tagumpay na kailangang palakihin muna sa katahimikan, gaya ng punong itinanim sa malayong lupa. Hindi mo marinig ang ugat habang bumabaon, pero darating ang araw na makikita mo na lang ang lilim nito. Sa loob ng sumunod na mga taon, nanatili siyang anak na nasa likod ng pamilya Villaro. Sa umaga, siya pa rin ang humaharap sa reklamo ng supplier, sa atraso ng delivery, sa sumbong ng mga empleyado at sa paulit-ulit na kapalpakan ni Vivencio. Sa gabi naman, pagkatapos niyang umuwi sa maliit na inuupahan niyang unit sa Maynila, binubuksan niya ang laptop na halos bumibigay na ang bisagra at pinag-aaralan ang sariling mga plano. Hindi na iisa ang lupa niya. Mula sa unang lupain sa Quezon, nadagdagan niyon ng maliit na lote sa Batangas malapit sa bagong highway, isang lumang bodega sa Laguna na ibinibenta ng mura dahil walang naniniwalang magagamit pa, at ilang ektarya sa probinsya na dating tinatawag na patay na investment. Pero sa mata ni Selo, hindi patay ang mga iyon. Naghihintay lang silang mapangsin ng taong marunong tumingin ng mas malayo kaysa sa kasalukuyan. Si Lira Mayuga, ang babaeng minsan niyang tinulungan makapag-aral, ay nakatapos na bilang software engineer. Hindi siya nakalimot sa pangako niya. Isang gabi, habang nasa maliit na opisina ni Selo sa lumang building sa Pasay, inilapag ni Lira ang laptop sa mesa at ipinakita ang unang prototype ng platform na matagal nilang pinag-uusapan. "Sir Selo," sabi ni Lira, halatang puyat, ngulit puno ng sigla ang muka. "Kapag gumana ito, pwedeng direktang mag-list ang mga magsasaka ng produkto nila. Makikita agad ng restaurants, grocery chains at wholesalers kung sino ang may gulay, prutas, bigas o isda. Hindi na sila dadaan sa sobrang daming middlemen." Tinitigan ni Selo ang screen. Simple pa ang design. May ilang buttons na hindi pa maayos. May mga error pa sa gilid. Pero nang makita niya ang listahan ng mga pangalan ng mga magsasaka sa unang test group, may kakaibang init na kumalat sa dibdib niya. "Hindi lang ito app, Lira," mahinang niyang sabi. "Tulayan ito para sa mga taong matagal nang pinapakyaw ng mura ang pagod nila." Napangiti si Lira. "Kaya nga po ako naniwala sa inyo. Noon pa man, hindi lang kita nakitang businessman. Nakita kitang taong ayaw umangat ng mag-isa." Kasama rin nila sa unang yugto ng negosyong iyon si Mang Primitivo. Matapos itong tanggalin ni Vivencio sa Villaro warehouse dahil matanda na raw ito at pabagal sa sistema, si Selo mismo ang sumundo sa kanya sa maliit nitong bahay. "Sir Selo," nang sabi ng matanda nang makita siyang nakatayo sa labas, "pasensya na kung hindi na ako nakapagpaalam. Biglaan akong pinaalis." Hindi na nagpaliwanag si Selo kung totoo ang selo niya kay Selo. Hindi siya nagpaliwanag. Sa halip, inihatag niya ang sobre na may kontrata. "Mang Primo, kailangan ko po ng taong marunong magbantay hindi lang ng gate, kundi ng dignidad ng mga manggajawa. Gusto ko po kayong maging operations mentor sa bagong warehouse ko." Napatitig ang matanda sa papel. Nanginginig ang kanyang kamay. "Mentor?" Ulit niya. "Ako?" "Opo. Kayo ang unang naturo sa akin na hindi dapat sinasanay ang bata sa hindi patas. Ngayon, gusto kong tulungan ninyo akong gumawa ng lugar na patas." Umiyak si Mang Primitivo ng araw na iyon. Hindi malakas, hindi madrama. Tahimik lang habang hawak niya ang kontrata na parang hawak niya ang sariling pagkatao na matagal nang binaliwala. Habang unti-unting lumalaki ang sariling mundo ni Selo, unti-unti ring nabubulok ang pundasyon ng lumang kumpanya ng Villaro.
Sa labas, mukhang matatag pa rin ito. May malaking tarpaulin sa harap ng building. May pirma ni Don Tadeo sa mga kontrata. May mga litrato ni na Vivencio at Alodia sa social media na nakikipagkamay sa kung sino-sinong negosyante. Pero sa loob, iba ang katotohanan. Si Vivencio, na ipinagmamalaki ng ama bilang susunod na hahawak ng negosyo, ay mahilig gumawa ng desisyon na magandang pakinggan, ngulit walang laman. Bumibili siya ng bagong truck kahit hindi pa bayad ang lumang utang. Pumapasok siya sa kontrata na hindi binabasa ng buo. Nagpapalakas siya sa supplier sa pamamagitan ng mamahaling dinner pero hindi niya alam kung paano bawasan ang lugi sa operasyon. Si Alodia naman ay mas abala sa image. Pinapaganda niya ang opisina, nagpapagawa ng glossy brochures at nagpapa-event sa hotels para raw magmukhang modern brand ang Villaro Group. Ngulit palihim, ginagamit niya ang pera ng kumpanya para sa luho, designer bags, overseas trips, mamahaling alahas, at casino nights kasama ang kanyang nobyo na si Rexton Madrigal. Si Rexton ang tipo ng lalaking mabango ang pabango ngunit mabaho ang intensyon. Marunong siyang ngumiti sa harap ni Don Tadeo, marunong siyang magpa-impress gamit ang salitang expansion, Capital rotation at high-level partnership kahit wala namang malinaw na plano. Sa totoo lang, gusto lang niyang makapasok sa pera ng pamilya Villaro. Don Tadeo, sabi ni Rexton minsan habang nasa veranda sila ng mansyon. Ang kailangan po ng negosyo ninyo ay mas agresibong galaw. Hindi na uso ang makalumang sistema. Kailangan ninyo ng malaking risk. Tumango si Don Tadeo. Halatang natutuwa sa kumpiyansa ng binata. Yan ang gusto ko sa iyo, Rexton. May tapang ka. Sa hindi kalayuan, narinig iyon ni Celo habang hawak ang folder ng overdue payments. Gusto niyang sabihin sa ama na ang tinatawag ni Rexton na tapang ay kapabayaan. Gusto niyang ilatag ang numero, ipakita ang utang at ipaliwanag ang panganib. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Vivencio. Ano na naman yan? Iritadong tanong nito. Report tungkol sa cash flow. Kailangang itong makita ni Tay bago siya pumirma sa proposal ni Rexton. Kinuha ni Vivencio ang folder, binuklat ng mabilis at napangisi. Kuya, hindi lahat ng bagay dinaan sa takot. Kaya ka hindi umaangat eh. Lagi kang kontra, lagi kang may duda. Hindi duda ang numero, Vivencio. Numero lang yan, vision ang kailangan sa negosyo. Tahimik na tinitigan ni Celo ang kapatid. Pagod na siyang makipagtalo sa taong mas mahal ang tunog ng sariling boses kaysa sa katotohanan. Kung pipirmahan ni Tay yan ng hindi binabasa ang risk, malulubog ang kumpanya. Mahinang sabi ni Celo. Tumawa si Vivencio. Kumpanya namin kuya, huwag kang masyadong umasta na parang ikaw ang tagapagmana. Tumimo ang salitang iyon sa dibdib ni Celo, ngunit hindi niya ipinakita. Kinuha niya ang folder at umalis. Dahil sa patuloy na impluensya ni na Vivencio, Alodia, Rexton at pinsan nilang si Zandro Villaro, unti-unting nabuo ang plano laban kay Celo. Si Zandro ay pinsang matagal nang naiinggit sa kahit anong mayroon ang iba. Siya ang taong laging may nakahandang bulong sa tenga ng may kapangyarihan. Kuya Tadeo, sabi ni Zandro isang hapon habang naglalaro sila ng chess sa silid-aklatan. Napapansin ko lang, parang masyadong maraming alam ni Celo sa loob ng kumpanya. Hindi ba delikado yon? Napatingin si Don Tadeo. Anong ibig mong sabihin? Wala naman po, pero tahimik na tao yun. Ang tahimik minsan, mas maraming itinatago. Baka isang araw magising kayo, hawak na pala niya ang mga dokumento, ang mga supplier, pati empleyado. Hindi agad sumalita si Don Tadeo. Matagal na niyang iniisip na may mali kay Celo. Hindi dahil may ginagawa itong masama, kundi dahil hindi niya intindihan kung bakit hindi ito nagmamakaawa sa papuri. Para kay Don Tadeo, ang anak na hindi humihingi ng pagkilala ay anak na mahirap basahin. Doon pumasok si Alodia, dala ang tablet. Dad, sabi niya, may narinig akong kwento. Si Kuya raw may kinakausap na ibang supplier sa labas. Baka may sariling racket.
Hindi naman iyon ganap na kasinungalingan. May sariling negosyo si Selo, ngunit hindi niya kailanman ginamit ang pondo, kliyente o ari-arian ng Vilaro. Lahat ng itinayo niya ay mula sa sarili niyang ipon, loans na personal niyang pinirmahan at tulong ng mga taong naniwala sa kanya. Ngunit sa bahay ng Vilaro, ang kalahating katotohanan ay madaling gawing buong kasinungalingan kapag galit ang nakikinig. Noong gabing iyon, tinawag ni Don Tadeo si Selo sa opisina. Pagpasok niya, nandoon sa loob sina Vivencio, Alodia, Rexton, Zandro at si Attorney Estrevio, ang abogadong matagal nang nag-aayos ng papeles ng pamilya. Si Carmela ay nasa gilid, tahimik, kinakabahan at halatang hindi alam kung bakit kailangan siyang naroon. "Umupo ka," malamig na utos ni Don Tadeo. Umupo si Selo sa kaharap na silya. Ilang segundo siyang tinitigan ng ama bago sumalita. "May sariling galaw ka raw sa labas ng kumpanya." "May ilang personal investments po ako, pero hindi po iyon konektado sa pondo ng Vilaro." "Personal investments?" siningit ni Vivencio. "O baka ginagamit mo ang pangalan natin para makakuha ng lupa at supplier?" "Hindi ko po ginamit ang pangalan ninyo." "Pangalan natin," madiin sabi ni Don Tadeo. "Vilaro ka." Napatingin si Selo sa ama. Ang sakit pakinggan ng salitang iyon. Vilaro siya kapag may hinala, pero kapag may hatian ng papuri, tila hindi siya kabilang. "Kung gusto niyo po, pwede kong ipakita ang documents. Malinis po lahat." Umiling ang Alodia. "Ang issue rito kuya, hindi lang documents. Trust. Paano kami magtitiwala sa iyo kapag parang may sarili kang mundo?" Sa unang pagkakataon, sumagot si Selo ng may bigat. "Kasi sa mundong ito, hindi niyo ako binigyan ng lugar." Tumahimik ang silid. Si Carmela ay napatingin sa kanya. May lungkot sa mukha nito, parang may gustong sabihin, ngunit hindi kayang banggain ang lahat. Tumayo si Don Tadeo. "Huwag mong baliktarin ang usapan. Ikaw ang laging lumalayo. Ikaw ang laging ayaw sumabay. Ikaw ang laging mas komportable kasama ang mga trabahador kaysa sa sariling pamilya." Hindi po ako lumayo, sagot ni Chelo. Tiniruan lang po akong masanay sa gilid. Nagningas ang mata ni Don Tadeo. Hindi niya nagustuhan ang sagot, marahil dahil may bahagi roon na totoo. "Sa linggo," sabi ng ama, "magkakaroon tayo ng formal na family meeting. Pag-uusapan ng magiging hatian ng ari-arian at posisyon sa kumpanya habang buhay pa ako. Lahat ng dapat malaman, malalaman." Naramdaman ni Chelo na may nakahandang pasya na bago pa man siya pumasok sa silid. Hindi iyon meeting para pag-usapan ng kanyang bahagi. Meeting iyon para ipakita sa kanya na wala siyang bahagi. "Opo," sagot niya. Paglabas niya ng opisina, sinundan siya ni Carmela sa hallway. "Kuya," mahina nitong tawag. Huminto si Chelo. "Pasensya ka na," sabi ni Carmela. Halos pabulong. "Hindi ko alam na ganito ang mangyayari." Tiningnan siya ni Chelo. Sa mata ng bunso, nakita niya ang batang dating sumasama sa kanya sa kusina para humingi ng tsampurado kay Yaya. Nakita niya ang kapatid na minsang kumapit sa kamay niya noong libing ng kanilang ina. Ngunit ngayon, nasa pagitan na sila ng takot, impluwensya at pamilyang unti-unting nasisira. "Wala kang kasalanan, Carmela," sabi niya. "Meron," sagot nito, nangingilid ang luha. "Kasi wala akong sinasabi." Hindi na sumagot si Chelo. Inabot niya ang balikat ng kapatid at marahang pinisil. Saka naglakad palabas ng bahay. Pagdating niya sa parking area, tumunog ang kanyang phone. Si Attorney Brixio. "Chelo," sabi ng abogado, "nakuha ko na ang final confirmation. Papasok na ang foreign investment sa Verdelinea Holdings. Kapag natapos ang signing bukas, malaki ang magiging valuation ng kumpanya. Higit pa sa inaasahan natin." Napapikit si Chelo. Verdelinea Holdings, ang pangalang ilang taon niyang binuo sa likod ng pangmamaliit. Mula sa lupain pinagtawanan, mula sa app na halos hindi gumagana noon, mula sa tiwala ng mga magsasaka, driver, empleyado at taong minsang binaliwala ng malalaking kumpanya. "Maganda iyan," mahinahon niyang sabi. "Maganda?" ulit ni Brixio. "Chelo,
Hindi lang maganda ito, babaguhin nito ang buhay mo. Baka bukas o sa makalawa, lalabas na ang pangalan mo sa business news. Napatingin si Chelo sa malaking bahay ng Villaroyal. Ilaw na ilaw ang mansyon, pero para sa kanya, matagal nang madilim yun. Bricks, sabi ni Chelo. Sa linggo, may family meeting kami. Anong klasing meeting? Mana, natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Bricks yun ng mas mabagal. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, sagot ni Chelo. Kailangan kong harapin ito mag-isa. May pakilamdam akong hindi maganda ang gagawin nila sa'yo. Alam ko. Kung ganun, bakit ka pa pupunta? Tumingala si Chelo sa bintana ng silid na dating kwarto ng kanyang ina. Ilaw na ilaw ang mansyon, pero para sa kanya, matagal nang madilim yun. Kinabukasan at sumunod pang araw, naging abala ang buong mundo ni Chelo. Sa opisina ng Verdelinea Holdings, nagtipon sina Lira, Mang Primitido, Attorney Brixio, ilang unang empleyado at mga foreign representatives na humanga sa modelong binuo nila. Hindi ito marangya, walang red carpet, walang mamahaling handaan, pero sa bawat pirma sa dokumento, dama ni Chelo ang bigat ng mga taong naniwala sa kanya noong wala pa siyang mapatunayan. Pagkatapos ng signing, lumapit si Mang Primitibo sa kanya. Sir Chelo, sabi ng matanda, siguro kung nandito ang nanay ninyo, proud na proud yun. Hindi napigilan ni Chelo ang dalilim na paghinga. Sana nga po, Mang Primo. Saan ka pupunta pagkatapos nito? Sa bahay, sagot niya. May kailangan akong tapusin. Hindi na nagtanong si Mang Primitibo. Alam nitong may mga laban ng tao na hindi pwedeng ipananalo ng kasama. Minsan, kailangan mo lang tumayo sa harap ng mga taong nanakit sa'yo at piliing huwag gumante. Dumating ang linggo. Sa mansyon ng Villaroyal, napuno ang dining hall. Nanduan si Don Tadeo sa kabisera, suot ng puting barong at may hawak na tungkod. Nasa kanan niya si Vivencio, kumpiyansadong-kumpiyansado, parang matagal nang inaangkin ng upuan ng ama. Nasa kaliwa si Alodia, maayos ang buhok, may mamahaling hikaw at may ngiting pilit na pinipigil. Katabi niya si Rexton na tahimik ngulit alerto ang mata. Nandoon din si Carmela, maputla at hindi mapakali. Sa kabilang bahagi naman ng mesa nakaupo sina Zandro, ilang tiyahin, tiyuhin at si Attorney Estrebio na may dalang makapal na folder. Hinantay ng mga iyon. Huling dumating si Chelo. Simple lang ang suot niya. Plain na long sleeves, lumang relo at sapatos na hindi bago ngulit malinis. Nang pumasok siya, halos sabay-sabay na napatingin ang lahat. May ilang bulong-bulong, may ilang mapanuring tingin. Para siyang bisitang hindi inaasahang dumating sa sariling bahay. Marcelino, tawag ni Don Tadeo, doon ka maupo. Itinuro nito ang upuan sa pinakadulo ng mesa, malayo sa kabisera, malayo sa dokumento, malayo sa sentro ng usapan. Umupo siya ng walang reklamo. Sinimulan ni Attorney Estrebio ang pagbabasa. Pormal ang boses nito, tila seremonyang matagal ng pinaghandaan. Batay sa gusto ni Don Tadeo Villaroyal, habang siya ay nasa wastong pag-ihisip at malusog na pagpapasya, ang mga sumusunod na ari-arian ay ililipat o itatalaga sa kanyang mga anak sa takdang panahon. Isa-isang binanggit ang hatian. Ang mansyon sa Lipa at ilang residential properties ay mapupunta kay Alodia. Ang pangunahing shares at control sa Villaro Construction Supplies ay mapupunta kay Vivencio. Ang resort lot sa San Juan at ilang commercial spaces ay mapupunta kay Carmela. Ang ilang sasakyan, lupa at investment accounts ay paghahatian ng tatlo ayon sa itinakda ni Don Tadeo. Habang nagpapatuloy ang pagbasa, hindi gumalaw si Selo. Hindi niya pinisilang kamao. Hindi siya nagpakita ng galit. Nakikinig lang siya, tulad ng pakikinig niya noon sa paulit-ulit na utos, sumbat at paghahambing. Nang natapos ang dokumento, nagkaroon ng katahimikan. Si Tia Griselda ang unang bumasag nito. Teka, wala akong narinig para kay Marcelino. Napangisi si Zandro. Si Alodia ay umiwas ng tingin, ngunit halatang may lihim na saya. Ang Vivencio naman ay sumandal sa upuan, parang nanalo sa larong matagal niyang plinano. Tumayo si Don Tadeo. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Dahil wala siyang makukuhang pamana mula sa akin, hindi bahay, hindi lupa,
Hindi kumpanya, ni isang metro, wala. May ilang napabuntong hininga. Si Carmela ay napayuko. Si Rexton ay bahagyang ngumiti. Nagpatuloy si Don Tadeo at sa pagkakataon nito, mas matalim na ang boses. Ang anak na walang ambisyon, walang karapatang humawak ng pinaghirapan ng pamilya. Buong buhay mo, pinili mong manatili sa likod. Pinili mong maging maliit. Kaya ngayon, hindi kita bibigyan ng bagay na hindi mo kayang dalhin. Parang tumigil ang oras. Sa loob ng dibdib ni Selo, may sumikip. Hindi dahil sa bahay, hindi dahil sa lupa, hindi dahil sa kumpanya. Matagal na niyang tinanggap na maaaring wala siyang makuha. Ang masakit ay ang marinig sa sariling ama na ang lahat ng pagtitiis niya ay itinuring nakawalan ng ambisyon. Tumayo si Vivencio at kunwaring bumuntong hininga. Kuya, sana maintindihan mo, hindi personal ito, para ito sa proteksyon ng pamilya. Si Alodia naman ay hindi na mapigilan ng panunuya. Baka naman may ipamana pa si Dad na lumang tricycle ng hardinero. Bagay naman sa'yo, kuya. May ilang mahinang tawa sa gilid ng mesa. Si Rexton naman ay pabulong na sabi, sapat para marinig ni Selo. Buti na lang, kung siya ang namana, baka gawing bodega ng bigas ang mansyon. Doon unang gumalaw si Selo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ay tila naghihintay na sasagot siya. Baka sisigaw, baka magmamakaawa, baka magbanta, baka ilabas niya ang tunay na halaga ng verde linya at ipamukha sa kanila na hindi niya kailangan ng anumang pamana. Ngunit walang ganoon. Naglakad siya papunta kay Don Tadeo. Napahigpit ang hawak ng ama sa tungkod, tila naghahanda sa galit ng anak. Ngunit nang makarating si Selo sa harap niya, yumuko ito ng bahagya at niyakap siya. Natigilan si Don Tadeo. Tay, mahina ngunit malinaw na sabi ni Selo, salamat pa rin. Sana maging payapa ang puso ninyo. Hindi nakakilos ang lahat. Binitawan ni Selo ang ama at lumapit kay Vivencio. Niyakap niya rin ito. Matigas ang katawan ni Vivencio, halatang hindi alam kung paano tatanggap ng yakap mula sa taong inagawan niya ng lugar. Ingatan mo ang kumpanya, sabi ni Selo. Sumunod si Alodia. Umatras sana ito pero naabutan pa rin ni Selo ng maikling yakap. Alagaan mo ang bahay, sabi niya. Hindi makasagot si Alodia. Nawala ang ngiti sa labi niya. Pagdating kay Carmela, hindi na napigilan ng bunso ang luha. Siya mismo ang yumakap ng mahigpit kay Selo. Kuya, sorry, bulong nito. Hinaplos ni Selo ang ulo ng kapatid. Maging mabuti ka, Carmela. Yun lang. Pagkatapos, kinuha niya ang sariling bag at lumakad palabas ng dining hall. Walang dramatikong sigaw, walang pagbagsak ng pinto, walang banta. Taning ang tunog lang ng kanyang mga hakbang ang naiwan sa marmol na sahig. Sa labas ng mansion, nadatnan niya si Maestra Oriana sa gilid ng driveway. Ininbitahan pala ito ni Don Tadeo bilang isa sa mga saksi dahil dati itong malapit kay Doña Milagros. Narinig ko ang lahat, sabi ng matanda. Napangiti si Selo, ngunit halatang may bigat sa mga mata. Nakakahiya po ba? Umiling si Maestra Oriana. Hindi ikaw ang dapat mahiya, anak. Saglit siyang tumingin sa maliwanag na bintana ng mansion. Sa loob, naroon pa rin ang pamilyang iniwan niya. Maaling naguguluhan kung bakit hindi siya nagalit. Masakit pala kahit handa ka na, Sanhirata, sabi ni Selo. Inasahan mo man ng saksak, anak. Sugat pa rin yun kapag tumama. Napabuntong hininga siya. Hinawakan ni Maestra Oriana ang kanyang braso. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng itinakwil ay talo. Minsan, sila ang ililigtas. Tumunggod si Selo. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Pagdating niya sa maliit na opisina ng Verde Linya, naroon sina Lira, Mang Primitibo at Attorney Brixio. May mga dokumentong nakalatag sa mesa, may kape sa gilid, may pagod sa mga mukha nila, ngunit may liwanag sa mga mata. Pagpasok pa lang ni Selo, tumayo agad si Lira. Sir, ayos ka lang. Hindi agad sumagot si Chelo. Ibinaba niya ang bag sa silya. Umupo at tahimik na tumingin sa kanila. Tinanggal nila ako sa pamana, sabi niya. Napaawangang bibig ni Mang Primitivo. Sir Chelo, it's done. Mahinahong dagdag niya. Wala na akong dapat habulin doon. Lumapit si Brixio at inilapag sa harap niya ang isang business newspaper draft na ipinadala ng isang media contact. May kailangan kang makita. Pinasa ni Chelo ang pahina.
Naroon ang artikulo tungkol sa Verdelinea Holdings, tungkol sa investment, tungkol sa biglaang pagtaas ng valuation ng kumpanya. At sa ibabang bahagi, may draft ng listahan ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa batay sa bagong estimates. Nandoon ang pangalan niya. Marcelino Villaro. Hindi pa iyon opisyal na lumalabas sa publiko, pero malinaw na ang mangyayari kinabukasan. Napatingin si Lira sa kanya. Sir, bukas malalaman ng lahat. Si Mang Primitivo ay napaupo, hawak ang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa emosyon. Ang batang pinapaupo sa dulo ng mesa, nasa listahan na ng pinakamayaman. Hindi ngumiti ng malaki si Chelo. Hindi rin siya nagdiwang. Sa halip, hinawakan niya ang lumang kwadernong azul ng kanyang ina na laging niyang dala sa bag. Binuksan niya iyon sa unang pahina at muling binasa ang pangungusap na matagal nang naging gabay niya. Huwag mong ipilit mahalin ka ng taong ayaw makita ang halaga mo. Magtanim ka ng sarili mong puno. Sa gabing iyon, matapos siyang itakwil ng sariling ama, hindi agad natulog si Chelo. Hindi siya nagpunta sa bar. Hindi niya nag-post sa social media. Hindi niya sinagot ang sakit sa pamamalitan ng yabang. Umupo siya sa conference table kasama sina Lira, Mang Primitivo at Brexio. Pinag-usapan nila ang housing project para sa mga empleyado, ang bagong cold storage para sa mga magsasaka, at ang bagong scholarship program na ipapangalan kay Doña Milagros. Dahil sa mismong gabing tinanggalan siya ng mana, mas pinili ni Chelo na gumawa ng pamana para sa iba. Samantala, sa mansyon ng Villaro, nagbukas ng mamahaling alak sina Vivencio, Alodia, Rexton at Zandro. Nagdiwang sila na parabang nanalo sila sa isang digmaan. Sa wakas, sabi ni Vivencio, habang itinataas ang baso, malinaw na kung sino ang tunay na tagapagmana. Tumawa si Alodia. At least wala ng drama. Ngulit sa veranda, tahimik na nakatayo si Don Tadeo. Hawak niya ang tungkod, nakatingin sa madilim na kalsadang dinaanan ng sasakyan ni Chelo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit matapos niyang sabihin ang pinakamasakit na salita. Hindi gaanong magaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob, patuloy ang tawanan. Sa labas, unti-unting lumalim ang gabi. At sa hindi nila alam, ilang oras na lang, paggising ng buong bansa, ang pangalang itinulak nila sa pinakadulo ng mesa ay mababasa sa dyaryo bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa pinakatahimik na oras ng isang tao, lumalabas ang tunay niyang halaga. At minsan din, ang mga taong unang tumalikod sa iyo, ang unang mangangailangan ng kamay na minsan nilang itinulak palayo. Kinaumagahan matapo ang gabing itakwil si Marcelino o Chelo Villaro sa mismong bahay na kinalakhan niya. Maaga pa lamang ay gising na ang buong bayan ng Lipa. Sa karaniwang umaga, ang mga tindahan sa palengke ang unang maingay. Kasunod ang mga tricycle sa kanto at ang mga estudyanteng nagmamadaling pumasok. Ngulit sa araw na iyon, hindi lang presyo ng gulay o traffic sa highway ang usapan. Ang laman ng dyaryo ang bumaligtad sa katahimikan ng pamilya Villaro. Sa veranda ng mansyon, nakaupo si Don Tadeo hawak ang tasa ng kaping barako. Hindi maganda ang tulog niya.
Buong gabi, bumabalik sa isip niya ang yakap ni Cielo. Inaasahan niyang galit, sumbat, o kahit luha man lang mula sa anak. Pero ang natanggap niya ay yakap at panalangin maging payapa ang puso niya. At yon ang dahilan kung bakit mas mabigat ang umaga kaysa sa inaasahan niya. Don Tadeo! Halos patakbong lumapit si Simo Abundio, ang hardinerong mahigit 20 taon nang naglilingkod sa bahay. Hawak nito ang dyaryo at nanginginig ang hamay na iniabot iyon sa amo niya. Ano na naman yan, Simo? Iritadong tanong ni Don Tadeo. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi agad nakasagot ang hardinero. Itinuro lang nito ang business section ng dyaryo. Dahan-dahang kinuha ni Don Tadeo ang papel. Sa unang tingin, hindi niya agad naintindihan ang nakasulat. Ngulit nang bumaba ang kanyang paningin sa headline, nanigas ang kanyang mga daliri. Verdelinea Holdings surges after landmark foreign investment. Marcelino Villaro enters top 10 richest men list. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Marcelino Villaro. Hindi ibang tao, hindi kapangalan. Anak niya. Ang anak na kagabi lang ay sinabihan niyang walang ambisyon. Ang anak na kagabi lang ay itinulak niya sa labas ng mansyon. Ang anak na pinauupo niya sa dulo ng mesa na parabang bisitang walang karapatan. Binasa niyang muli ang artikulo. Sinasabi roon na ang Verdelinea Holdings ay nagsimula sa maliit na logistics operation at lumago sa larangan ng agriculture technology, cold storage facilities, renewable energy at provincial supply chain development. Binanggit din ng direct-to-market platform para sa mga magsasaka, ang bagong housing program para sa empleyado, at ang serye ng strategic land acquisitions na tumaas ang halaga matapos aprobahan ang bagong infrastructure corridors. Napakapit si Don Tadeo sa armrest ng upuan. Hindi maaari, bulong niya. Ngungit na andun ang larawan. Si Cielo, nakasuot ng simpleng barong, nakatayo sa tabi ng ilang magsasaka, warehouse workers at foreign investors. Walang kayabang-yabang sa itsura, walang gintong relo na nakasilaw, walang magarbong sasakyan sa background, pero sa ilalim ng pangalan niya, malinaw ang estimate ng kanyang halaga. Sa loob ng bahay, sunod-sunod na nagring ang mga telepono. Si Vivencio ang unang bumaba mula sa hagdan, nakasuot pa ng robe, halatang iritable. Bakit ang ingay ng phone ko? Reklamo niya. May nangyari ba? Bago pa siya makakuha ng sagot, nakita niya ang dyaryo sa kamay ng ama. Kinuha niya iyon at mabilis na binasa. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Imposible, sabi niya. May mali rito. Baka publicity stunt lang ito. Sunod na bumaba si Alodia, hawak ang cellphone na halos hindi na tumitigil sa vibration. Dad, bakit ang daming tumatawag sa akin? May nagko-congratulate pa. Sabi nila, proud daw ako dapat kay kuya. Anong ibig sabihin nila? Nang nakita niya ang dyaryo, napaatras siya na parabang nakakita ng bagay na nakakapaso. Si kuya? Mahina niyang tanong. Top 10 richest? Paano? Mula sa likod niya, bumaba rin si Carmela. Hindi siya katulad ng dalawa. Walang galit sa muka, wala ring inggit. Ang unang lumabas sa kanya ay luha. Hindi dahil sa yaman ni Cielo, kundi dahil naalala niya ang mukha ng kuya niya noong yinakap siya nito kagabi. Kaya pala, bulong ni Carmela. Napatingin si Don Tadeo sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Wala po, sagot niya, pinipigilan ng iyak. Naisip ko lang, kaya pala kahit sinaktan natin siya, hindi siya nagmakaawa. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil matagal na pala siyang may sariling kinatatayuan. Hindi iyon nagustuhan ni Vivencio. Ano bang sinasabi mo, Carmela?
Huwag mong palabasing tayo ang mali rito. Kung totoo man ito, bakit niya itinago? Bakit niya hinayaang magmukha tayong tanga? Tahimik na tumingin sa kanya si Carmela. Baka dahil hindi naman natin siya tinanong kung kamusta siya. Lagi lang natin siyang hinuhusgahan. Enough, matigas na sabi ni Don Tadeo. Pero hindi na mapipigilan ng ingay ng mundo. Sa social media, kumalat ang balita. May mga lumang kakilala ang pamilya na nagpost ng litrato ni Chelo noong kabataan niya. May ilang negosyante ang nagkwento na tahimik daw itong tumutulong sa mga provincial suppliers. May isang dating scholar ang nagpasalamat sa kanya online, hindi man binanggit ang buong detalye. At may ilang empleyado ng Vilaro Group ang nagbulbunan sa opisina na yun lamang unti-unting napagtatanto na ang tahimik na panganay na madalas nilang nakikitang nag-aayos ng problema sa bodega ay isa na palang napakalaking negosyante. Samantala, sa opisina ng Verde Línea Holdings, hindi katulad ng inaasahan ng marami ang umaga ni Chelo. Walang champagne, walang grand celebration, walang press conference na may pulang karpet. Hanghindirit, nandoon siya sa conference room kasama sina Lira Mayuga, Mang Primitibo, Attorney Brixio San Juan at ilang department heads. Sa harap nila ay nakalatag ang plano para sa unang phase ng Employee Housing Project. "Sir," sabi ni Lira habang hawak ang tablet, "mula nung lumabas ang article, halos hindi na tumitigil ang inquiry emails. May investors, media, politicians, pati mga dating kaklase mo raw na gustong makipagkita." Hindi tumingin si Chelo sa cellphone niyang panay ang ilaw. "I-filter niyo lahat. Unahin natin ang meeting sa housing at cold storage expansion." Napailing si Brixio, may halong paghanga at pag-aala. "Chelo, alam kong sanay kang huwag pansinin ng ingay, pero this is different. Buong bansa ang nakatingin sa iyo ngayon." Mas lalo nating kailangang maging maingat. Kapag maraming nakatingin, mas madaling malimutan kung bakit tayo nagsimula. Sa gilid, nakaupo si Mang Primitibo. Hawak ang kape. "Sir Chelo, kanina pa ring nang ring ang phone ninyo. Baka pamilya ninyo na yun." Saglit na tumingin si Chelo sa phone sa mesa. Nakalagay ang mga pangalan: Dad, Vivencio, Alodia, Carmela. Sunod-sunod, may missed calls, may messages, may voicemail. Ang teleponong kagabi ay tahimik matapos siyang itakwil, ngayon ay halos sumabog sa tawag. Hindi niya pinatay, hindi rin niya sinagot. "Hindi pa ngayon," Sabi niya. May lungkot sa boses niya pero walang galit. Dumaan ang buong araw na parang bagyo. May mga reporter sa labas ng Verde Línea building. May mga dating kaibigan ng pamilya na biglang nagpapadala ng congratulatory flowers. May mga taong dating hindi siya pinapansin sa business events na ngayon gustong magpa-schedule ng dinner. Ngulit sa gitna ng lahat, si Chelo ay nanatili sa opisina. Nagbabasa ng proposals, nagtatanong tungkol sa kondisyon ng warehouse workers at nagpaplano kung paano palalawakin ang platform ng mga magsasaka. Kinahapunan, dumating si Carmela. Hindi siya dumaan bilang kapatid na may karapatan. Naghintay siya sa lobby, nagsuot ng visitor's ID at umupo kasama ng ibang naghihintay. Nang ipaalam iyon ng receptionist kay Chelo, sandali siyang natahimik. "Papasukin mo," sabi niya. Pagpasok ni Carmela sa opisina, hindi siya ang dating bunso na sanay sa aircon, driver at alalay. Simple ang suot niya, walang alahas, namamaga ang mata. "Kuya," mahina niyang sabi. Tumayo si Chelo. "Maupo ka." Pero hindi umupo si Carmela. Sa halip, yumuko siya. "Sorry." Isang salita lang pero ramdam ni Chelo ang bigat nito. "Hindi ako pumunta para humingi ng pera. Hindi rin para magpaliwanag para kina Kuya Vivencio o Ate Alodia. Pumunta ako kasi kagabi, wala akong ginama. Narinig ko lahat, nakita ko lahat, pero nanahimik ako." Hindi agad sumagot si Chelo. Nagpatuloy si Carmela, naninginig ang boses. "Nung bata tayo, lagi mo akong pinagtatanggol. Nung takot ako sa dilim, ikaw ang tumatabi sa akin. Nung namatay si Mama, ikaw ang humawak ng kamay ko. Pero kagabi nung ikaw ang kailangang ipagtanggol, wala akong boses."
Lumapit siya sa mesa at inilapag ang maliit na panyo. Panyo yun ni Doña Milacos na matagal na pala niyang itinago. Iniwan ito ni Mama sa akin, pero pakiramdam ko, mas dapat nasa'yo. Tinignan ni Selo ang panyo. Bumalik sa kanya ang amoy ng lumang aparador ng ina, ang mahihinang halik sa noo, ang gabing huli nitong sinabing magtanim siya ng sariling puno. Carmela, mahinahon niyang sabi, hindi ko kailangan ng perpektong kapatid. Kailangan ko lang ng kapatid na handang matutong tumayo sa tama. Napaluha si Carmela. Paano ko magsisimula? Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos, inabot niya ang folder mula sa gilid ng mesa. May foundation kami para sa mga anak ng warehouse workers at magsasaka. Hindi ito glamorous. Walang title na pang social media. Magsisimula ka sa field visits, interviews, at mag-aayos ng scholarship files. Kung gusto mong tumulong, doon ka magsimula. Tumanggo si Carmela. Gagawin ko. Hindi kita bibigyan ng special treatment. Mas mabuti nga yun, para naman may matutunan ako ng totoo. Habang may maliit na liwanag na nagsisimula sa pagitan ng magkapatid, lalo namang lumulubog ang lumang kumpanya ng Vilaro. Sa Vilaro Group Office, nagsimulang magdatingan ng notices mula sa bangko. May delayed payments, may overdue supplier balances, may kontratang hindi natupad. Ang ilang kliyente na dating nagtitiis dahil sa pangalan ni Don Tadeo ay nagsimulang humatras. Ngayon na alam nilang si Selo pala ang tunay na utak sa likod ng maayos na operations noon, mas naging halata ang kahinaan ng pamumuno ni Vivencio. Sa boardroom, ibinagsak ni Vivencio ang dyaryo sa mesa. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa, sabi niya kina Alodia, Rexton at Zandro. Kailangan nating kausapin si Selo. Pamilya tayo. Dapat pumasok ang pera niya rito. Dapat? Tanong ni Alodia, halatang balisa. Pagkatapos ng sinabi ni Dad kagabi. Drama lang yun. Business is business. Kung matalino si Selo, alam niyang mas maganda pa rin kung nasa kamay ng pamilya ang pera. Ngumiti si Zandro. O kaya, takutin natin. Sabihin natin kung hindi siya tutulong, lalabas sa publiko na tinalikuran niya ang sariling ama. Hindi kumibo si Don Tadeo na nakaupo sa dulo ng boardroom. Noon siya ang laging may huling salita. Ngayon, pakiramdam niyang siya ang pinakawalang alam sa lahat. Dumating ang gabi at sa unang pagkakataon, si Don Tadeo mismo ang nagpadala ng mensahe kay Selo. Umuwi ka. Kailangan nating mag-usap. Matagal tinignan ni Selo ang message. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumayo siya sa desk at lumapit sa bintana ng opisina. Sa ibaba, tanaw niya ang ilunan ng lungsod. Ilang taon niyang pinangarap ang araw na hindi na siya hahabulin ng pangangailangang patunayan ang sarili sa kanila. Pero ngayon na naririto na ang araw na yon, hindi tagumpay ang una niyang naramdaman, kundi pagod. Pumasok si Lira dala ang huling report para sa araw. Family ba? Tanong niya nang mapansin ang mukha niya. Tumungo si Selo. Anong gagawin mo? Hindi ko pa alam, sagot niya. Umupo si Lira sa tapat niya. Sir, alam kong pamilya mo sila, pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan silang pumasok at lumabas sa buhay mo kung kailan nila gusto, lalo na ngayong na alam nilang may pera ka. Alam ko, pero iniisip mo pa rin kung paano sila tutulungan. Napangitisan ng bahagya. Kilala mo na ako masyado. Hindi masama ang tumulong, sabi ni Lira. Ang masama, hayaan mong gamitin ka ulit. Tumimo sa kanya ang salitang iyon. Kinabukasan, pumayag si Selo na makipagkita kay Vivencio, ngulit hindi sa mansyon. Pinili niya ang isang tahimik na conference room sa opisina ng Verde Linya. Gusto niyang malinaw ang linya. Kung negosyo ang pag-uusapan, negosyo ang lugar. Dumating si Vivencio na may dalang makapal na folder, suot ang pinakamahal niyang Amerikana kahit tanghali. Kasama niya si Rexton. Hindi pinapasok ni Selo si Rexton sa meeting. Family matter ito, sabi ni Selo. Part siya ng future ng pamilya, sagot ni Vivencio. Hindi siya Vilaro. Napahiya si Rexton pero pinigilan ng sarili. Naiwan siya sa lobby, galit na galit ang mga mata. Sa loob, inilatag ni Vivencio ang proposal. Kailangan ng Vilaro Group ng capital infusion. Panimula niya, temporary lang ang problema namin.
Kung papasok ang Verde Linya bilang strategic partner, mapapalakas natin ang operations. Ikaw ang bahala sa pera, ako pa rin ang pamumuno. Tahimik na binuklat ni Selo ang dokumento. Ilang minuto siyang nagbasa. Pagkatapos, isinara niya ito. Hindi ito proposal, sabi niya. Pagsagip ito sa maling desisyon, walang pananagutan. Nagbago ang mukha ni Vivencio. Grabe ka naman magsalita. Overvalued ang assets, hindi declared ang totoong utang, may supplier penalties na hindi mo isinama, at gusto mong magpasok ako ng pera habang ikaw pa rin ang may kontrol. Dahil kumpanya ito ng pamilya natin. Hindi pamilya ang problema rito, Vivencio. Governance. Tumayo si Vivencio. Kaya ka pala nanahimik kagabi kasi mayabang ka na. Akala mo dahil may pera ka na, pwede mo nang kaming tratuhin na parang pulubi. Tumingin si Selo sa kanya ng diretsyo. Hindi kita tinatrato na pulubi. Tinatrato kitang executive na kailangang managot. Halos manginig si Vivencio sa galit. Wala kang utang na loob. Doon bahagyang tumigas ang mukha ni Selo. Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-ayos ng palpak mong kontrata. Ako ang humarap sa supplier na iniwan mo. Ako ang nagpakalma sa empleyadong gusto nang magreklamo dahil delayed ang sahod. Kung utang na loob ang pag-uusapan, baka pareo tayong may kailangang ilista. Hindi nakasagot si Vivencio. Kinuha niya ang folder at padabog na lumabas. Hindi pa man natatapos ang araw, si Alodia naman ang tumawag. Iba ang tono niya, umiiyak. Nang pumayag si Selo na makipagkita, dumatong ito na walang make-up, malayo sa dating kapatid na laging handang humarap sa kamera. "Kuya," sabi niya habang nakaupo sa maliit na receiving area, "kailangan ko ng tulong." "Para sa kumpanya?" Umiling siya. "Personal." Unti-unti niyang inamin na may malaki siyang utang sa kasino at sa ilang private lenders dahil sa impluensya ni Rexton. Ang ilan ay ginamit din niya mula sa corporate accounts, umaasang maibabalik niya bago may makapansin. "Magkano?" tanong ni Selo. Nang sabihin ni Alodia ang halaga, napapikit si Selo. Hindi dahil hindi niya kayang bayaran, kundi dahil naunawaan niyang mas malalim ang sira kaysa sa pera. "Hindi ko po pwedeng bayaran yan ng basta-basta." Napatingin si Alodia na parang sinampal. "Kuya, akala ko ba mabait ka?" "Ang mabait, hindi konsentidor. Pinaparasahan mo kami lang dahil sa nangyari kagabi." "Hindi lang kagabi ang pinag-uusapan natin, Alodia. Taon ito ng pagsisinungaling, paggastos at pagpapanggap." Napaiyak siya, ngunit ngayon ay hindi na kasing dali para kay Selo na maloko ng luha. Hindi ibig sabihin nun na wala siyang awa. Ibig sabihin lang, natuto na siyang lagyan ng hangganan ang awa. Habang abula ang magkakapatid sa sari-sariling takot, may mas malaking bitak na unti-unting lumilitaw. Sa tulong ni Attorney Brixio, nakita ni Selo ilang dokumento na nagpapakita na sina Rexton, Zandro at isang negosyanteng nagngangalang Galman Uy ay may planong bilhin ng palugi ang ilang ari-arian ng Villaro Group paamagitan ng peking debts at dummy corporations. Kung matutuloy iyon, hindi lang pamilya ang mawawalan, pati daan-daang empleyado ay malulubog. Dito unang nabasag ng tuluyan ng personal na distansya ni Selo. "Bricks," sabi niya habang binabasa ang papeles, "ilang empleyado ang maaapektuhan kung tuluyang bumagsak ang Villaro Group?" Directly, mahigit 300, kasama ang warehouse, drivers, accounting staff, yard workers. Indirectly, baka umabot ng 1,000 kung isasama ang suppliers. Napahawak si Chelo sa noo. Hindi na ito tungkol sa ama niyang nananakit, hindi na ito tungkol sa kapatid na ng api, hindi na ito tungkol sa mansyon, mana o apelido. Tungkol na ito sa mga taong walang kasalanan. Kinabukasan, nagtipo ng mga empleyado sa harap ng Villaro Group office. May hawak na payslip, may ilang umiiyak, may ilang galit. 3 buwan ng delayed ang iba sa sahod. Ang iba ay hindi na makabayad ng renta. May driver na nagsabing hindi na makapasok ang anak sa school dahil wala siyang maibigay. May warehouse worker na halos lumuhod kay Don Tadeo, hindi para humingi ng limos, kundi para hingi ng perang pinagpaguran niya. Si Vivencio ay hindi lumabas. Si Alodia ay nasa kotse, umiiyak at nagtatago. Si Don Tadeo naman ay nakatayo sa lobby, maputla, hawak ang tungkod,
habang pinapanood ang mga taong minsan niyang ipinagmamalaki na ngayon ay humihingi ng hustisya sa harap ng sariling gusali. Doon dumating si Cielo. Hindi siya bumaba mula sa mamahaling convoy. Isang simpleng itim na sasakyan lang ang huminto sa gilid. Kasama niya sina Lira, Attorney Brixio at Mang Primitibo. Nang makita siya ng ilang matatandang empleyado, nagkaroon ng bulungan. Si Sir Cielo. Siya ang dating nag-aayos ng sahod natin. Siya ba ang tutulong? Lumapit si Cielo sa harap ng gusali. Nakita niya ang ama, matandang-matanda sa isang iglap. Nakita niya si Vivencio sa likod ng salamin, hindi makalabas. Nakita niya ang mga empleyadong pagod, gutom at takot. Tumayo siya sa hagdan at nagsalita. Hindi ako nandito para hagawin ang kahit ano, simula niya. Hindi rin ako nandito para burahin ang pangalan ng Vilaro. Nandito ako dahil may mga taong nagtrabaho ng tapat at hindi sila dapat magdusa dahil sa maling desisyon ng nasa taas. Tumahimik ang lahat. Ang Verde Linea Holdings ay handang kunin ang operations ng warehouse at logistics division upang mailigtas ang trabaho ng mga empleyado. Babayaran ng delayed salaries matapos ang verification. Itutuloy ang serbisyo sa suppliers na malinis ang kontrata. Pero malinaw ang kondisyon. Napatingin si Vivencio mula sa loob. Magkakaroon ng full audit. Lahat ng utang, lahat ng kontrata, lahat ng perang pumasok at lumabas, bubuksan. Walang exempted dahil lang kapamilya. Walang ligtas dahil lang may apelido. Lumabas si Don Tadeo. Nanginginig ang tuhod. Cielo, mahina niyang tawag. Huminto si Cielo. Tumingin siya sa ama, ngunit hindi siya lumapit para yumakap gaya nung isang gabi. Sa pagkakataong ito, hindi anak ang nakatayo sa harap ni Don Tadeo, kundi lalaking natutong mahalan ng may hangganan. Napaupo si Don Tadeo sa hagdan. Tumulo ang luha niya. Hindi iyon luha ng taong nawalan lang ng pera. Luha iyon ng amang ngayon lamang nakita ang anak na matagal niyang binulag ang sarili para hindi kilalanin. Anong nagawa ko? Bulong niya. Walang sumagot. Sa paligid nila, ang mga empleyado ay tahimik na nakatingin kay Cielo. Si Mang Primitibo ay nasa likod, pinipigilang maiyak. Si Lira ay nakahawak sa tablet, handa ng simula ng transition plan. At si Cielo, ang anak na kagabi lang ay itinakwil, ang anak na itinulak sa pinakadulo ng mesa, ngayon ang taning taong may kakayahang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng lahat. Hindi niya pinili ang paghihingganti, pero hindi rin niya pinili ang bulag na pagtapatawad. Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng pamilya Vilaro, hindi na tungkol sa kung sino ang magmamanahan ng bahay o kumpanya, kundi kung sino ang handang humarap sa katotohanan kapag ang sariling kasinungalingan na ang naniningil. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito ng kwento, makikita natin na ang katotohanan ay hindi laging dumarating bilang liwanag. Minsan, dumarating ito parang bagyong ginigiba ng bubong ng bahay na matagal nang tinakpan ng mga bitak. Matapos ang araw na tumayo si Marcelino Cielo Vilaro sa harap ng mga empleyado ng Vilaro Group at nangakong ililigtas ang kanilang trabaho, hindi na muling bumalik sa dati ang lahat. Ang dating gusaling puno ng yabang ay naging lugar ng kaba. Ang dating mga opisina na may makintab na salamin at mamahaling sofa ay napuno ng accountant, auditor, abogado at mga empleyadong kinakapanayam isa-isa. Hindi na ito ang lumang mundo kung saan sapat na ang apelidong Vilaro para patahimikin ang reklamo. Ngayon, bawat resibo ay kailangang ipakita, bawat kontrata ay kailangang buksan, bawat pirma ay kailangang ipaliwanag. Sa unang linggo ng audit, halos hindi natutulog si Attorney Brixio San Juan. Sa maliit na conference room ng Vilaro Group, nakatambak sa harap niya ang mga folder na may pula, dilaw at asul na sticky notes. Katabi niya si Lira Mayuga, hawak ang laptop at nakakunot ang noo habang kinukumpara ang digital records sa lumang dokumento. Cielo. Tawag ni Brixio isang gabi habang nakatayo si Cielo sa tabi ng bintana. Hindi ito simpleng mismanagement. Napalingon si Cielo.
Gaano kalalim? Ipinatong ni Brixio sa mesa ang ilang bank statements. May mga transfer sa accounts na konektado kay Rexton. May payment sa shell companies na mukhang hawak ni Galman Uy. May supplier contracts na pinirmahan ni Vivencio pero walang actual delivery. At may corporate withdrawals na may approval ni Alodia. Tahimik ang buong silid. Hindi agad nagsalita si Chelo. Inaasahan niyang may kalat. Inaasahan niyang may kapabayaan. Pero iba ang may ebidensya sa harap mo na nagsasabing hindi lang palpak ang nangyari. May pagsasamantala. May kinalaman ba si Dad? Tanong niya, mababa ang boses. Wala pa akong nakikitang direct na pagnanakaw mula sa kanya. Pero marami siyang pinirmahan na hindi niya binasa ng buo. At maraming bagay na hindi niya pinigilan kahit dapat niyang nakita. Masakit yun para kay Chelo. Sa lahat ng galit at sama ng loob niya sa ama, may bahagi pa rin sa kanya na ayaw makitang wasak si Don Tadeo. Matanda na ito. Matigas ang ulo, oo. Mayabang, oo. Ngunit ama pa rin niya. At ngayon, ang amang dating tila hindi kayang yukuin ng kahit sino ay unti-unti nang nilalamon ng sariling mga maling pagpili. Sa lumang mansyon sa Lipa, hindi na rin maingay gaya noon. Wala nang hahalakhakan sa veranda, wala nang mamahaling handaan, wala nang pagyayabang sa mga bisita. Si Don Tadeo ay madalas nakaupo sa silid ng aklatan, hawak ang lumang tungkod, nakatitig sa portrait ni Doña Milagros. Milagros, bulong niya minsan, kahit alam niyang larawan lang ang kaharap niya. Paano ko hindi nakita? Mula sa pinto, narinig iyon ni Carmela. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang mga files mula sa foundation ng Verdilinia. Dad, mahina niyang tawag. Agad pinunas ni Don Tadeo ang mata. Ayaw magpahalata. Ano yun? May pupuntahan po akong mga dating empleyado bukas. Kailangan naming kunin ang testimonya nila para sa payroll claims. Napatingin ng matanda sa kanya. Ikaw? Pupunta sa bahay ng mga empleyado? Opo, kailangan ko pong marinig sila. May pait na ngiti si Don Tadeo. Dati, hindi kita mapapababa sa kotse kapag maputik ang daan. Dati po yun, sagot ni Carmela. Siguro matagal na rin pong dapat bumaba. Hindi na sumagot si Don Tadeo. Sa loob niya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagkakamali. Ang bunso niyang dating takot madumihan ng sapatos ay natututong humarap sa tunay na buhay. Samantalang siya, na buong buhay nagmalaking matibay, ngayon lang natututong tumingin sa mga taong natapakan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sinamahan ni Carmela si Lira sa mga tahanan ng dating empleyado. Isa sa mga una nilang pinuntahan ay si Nurse Calixta Marado, dating accounting assistant sa Vailaro Group bago ito napilitang umalis matapos maipit sa delayed salaries at maling akusasyon. Nakatira si Calixta sa maliit na apartment sa gilid ng palengke. May anak siyang 7 taong gulang na si Inigo, payat ngunit maliwanag ang mata. Nang dumating sina Carmela, hindi agad sila pinasok ni Calixta. Kung tungkol ito sa kumpanya, malamig niyang sabi, nasabi ko na noon ang totoo. Walang nakinig. Yumuko si Carmela. Alam ko pong huli na kami, pero gusto ko pong makinig ngayon. Tinitigan siya ni Calixta. Madali lang magsabi niyan kapag kayo ang may sasakyan pa uwi. Kami noon, nilakad ang kahihiyan. Tinanggal ako dahil sinabi kong may mali sa disbursement. Pinapalabas nilang ako ang may kasalanan. Alam mo ba kung gaano kasakit na umuwi sa anak mo na wala kang trabaho dahil pinili mong magsabi ng totoo? Hindi nakapagsalita si Carmela. Si Lira ang mahinang sumagot. Kaya po kami narito, Miss Calixta. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para itama ang record. Kung papayagan po kayo, kailangan namin ng statement ninyo. Matagal bago pinatuloy ni Calixta ang dalawa. Sa loob ng maliit niyang sala, inilahad niya ang mga dokumentong itinago niya sa loob ng kahon ng gatas ng anak. May kopya siya ng emails, approvals, at pirma ni Alodia sa ilang questionable expenses. Habang nakikinig si Carmela, nanginginig ang kanyang kamay. Ngayon lang niyang naunawaan na ang luho ng pamilya nila ay may katumbas na luhang hindi nila nakita. Pasensya na po, bulong niya kay Calixta. Tumingin sa kanya ang babae. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kailangan ko ang hustisya at kailangan kong malaman na hindi na mangyayari ito sa ibang empleyado. Tumanggo si Carmela.
Yun po ang ipaglalaban namin. Habang si Carmela ay nagsisimulang magbago, si Alodia naman ay unti-unting nalulunod sa sarili niyang takot. Matapos lumitaw ang pangalan niya sa audit notes, hindi na siya makatulog. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Rexton ngunit hindi na ito sumasagot. Nang pinuntahan niya ang kondominium nito sa Taguig, wala na ang lalaki. Ang guard lang ang humarap sa kanya. "Ma'am, nag-check out na siya kahapon." Check out? Halos mapasigaw si Alodia. Dito siya nakatira. May dala po siyang maleta. May kasama rin pong lalaking mukhang kabugado. Nang bumalik si Alodia sa kotse, sa kanya napansing nawawala ang ilang alahas sa bag niyang dating iniiwan niya sa kondo ni Rexton. Doon niya tuluyang naintindihan na ang lalaking ipinagtanggol niya sa pamilya, ang lalaking pinapasok niya sa accounts ng kumpanya, ang lalaking pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanila, iniwan siya nang nagsimula ng maningil ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, walang kamera, walang make-up, walang caption, walang social media post na makakapagtakip sa kahihiyan niya. Sa kabilang banda, si Vivencio ay lalong nagmatigas. Sa halip na umamin, naghanap siya ng masisisi. Kasalanan ito ni Celo, sigaw niya sa boardroom habang kaharap sina Don Tadeo, Celo, Brixio at ilang auditors. Tahimik na tumingin sa kanya si Celo. "Hindi ako ang gumawa ng pekeng kontrata, Vivencio. Pero ikaw ang nagbukas. Dahil may mga taong hindi nabayaran, may mga pamilyang nagutom, may mga empleyadong nasira ang pangalan. Pamilya mo kami." Napahinga ng malalim si Celo. "Kaya nga ang sakit, kasi pamilya ko kayo. Pero kung pamilya ang gagamitin para takpan ng maling ginawa, hindi iyon pagmamahal. Konsintihan iyon." Tumama ang mga salita sa silid na parang mabigat na bato. Si Don Tadeo ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Vivencio o kay Celo. Si Alodia na nasa gilid, tahimik na umiiyak. Si Carmela ay nakatayo sa likod, hawak ang folder ng testimonies at sa unang pagkakataon ay hindi na siya takot magsalita. "Kuya Vivencio," sabi niya, "may mga taong nawalan ng trabaho dahil sa atin. Hindi lang ito tungkol sa reputasyon natin." Napalingon si Vivencio sa bunso. "Ikaw rin, nakikisali ka na sa kanila." "Hindi ako nakikisali," sagot si Carmela. Nanginginig ngunit malinaw ang boses. "Ngayon lang ako pinipili ng tama." Napatigil si Vivencio. Siguro dahil hindi niya inaasahang ang dating tahimik na bunso ay haharap sa kanya. Habang bumibigat ang audit, hindi na nahimik sina Rexton at Galman Uy. Sa labas ng pamilya, nagsimula silang magpakalat ng balita. May lumabas na vlog title, "Bilyonaryong anak inagaw ang kumpanya ng sariling ama." May tabloid article na nagsasabing ginamit daw ni Celo ang Verde Linya upang durugin ang lumang negosyo ng Vilaro. May anonymous posts na nagsasabing walang utang na ub ang isang anak na yumaman at tinalikuran ang pamilya. Sa simula, hindi pinansin ni Celo. Sanay siya sa maling paratang, ngunit nang pati mga empleyadong tinutulungan ng Verde Linya ay nadamay sa mga chismis, kinailangan na nilang kumilos. Sa opisina ng Verde Linya, inilatag ni Lira ang monitoring report. Organized ito, sabi ni Lira. Pare-pareho ang wording ng posts, may binayaran na pages at vloggers. Ang source ng documents na ginagamit nila mukhang galing sa camp ni Rexton. Si Brixio naman ay may dalang bagong ebidensya. Nakuha na namin ang trail ng payments mula sa isa sa shell companies. Galman Uy ang koneksyon at may communication logs na kasama si Zandro. "Ilabas natin ang lahat," sabi ni Lira. "Linisin natin ang pangalan mo." Umiling si Celo. "Hindi lang pangalan ko ang lilinisin natin. Ilalabas natin ang kibidensyang kailangan para maprotektahan ang mga empleyado at suppliers. Walang drama, walang paninira, katotohanan lang." Dahil doon, naghanda sila ng formal statement. Hindi ito puno ng galit, hindi ito naghahanap ng awa. Nakasaad lamang ang audit findings, unpaid obligations,
fraudulent transactions at ang emergency steps ng Verde Linya para bayaran ng empleyado at ituloy ang operasyon. Sa kabilang sulok, naglabas si Brixio ng legal notice laban kina Rexton, Galman at sa mga sangkot sa maling pagpapakalat ng impormasyon. Ngunit, ang pinakamatinding tumama sa publiko ay hindi ang statement ng abogado, kundi ang panayam ni Maestra Oriana sa lokal na radyo. Hindi ko sasabihing perpekto si Marcelino, pero kilala ko ang batang iyan. Noong tinatawanan siya ng iba, tahimik siyang tumutulong. Noong may scholar na muntik ng tumigil, siya ang nagbayad. Noong may matandang gwardya na tinanggal, siya ang nagbigay ng trabaho. Kung iyan ang sinasabi nilang walang puso, sunang dumami ang walang puso katulad niya. Kumalat ang clip ng panayam. Sumunod ang mga testimonya ng dating scholars, magsasaka, drivers at empleyadong tinulungan ni Celo. Unti-unting bumaliktad ang opinyon ng mga tao. Ang tanong na bakit niya sinagip ang kumpanya ay napalitan ng bakit siya itinakwil ng sariling pamilya. Sa gitna ng lahat, lalong bumagsak si Don Tadeo. Isang gabi, dinala siya sa ospital dahil sa taas ng blood pressure. Walang malubhang nangyari, ngunit malinaw na nanghihina na ang kanyang katawan. Sa hospital room, si Celo ang tahimik na nagbayad at nag-ayos ng doktor, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na lambing. Naandun siya bilang anak, pero anak na marunong nang protektahan ang sarili. Nang magising si Don Tadeo, nakita siya ni Celo sa tabi ng bintana. Hindi mo kailangang gawin ito. Paos niyang sabi. Alin po? Alagaan ako. Tumahimik si Celo. Hindi ko ginagawa ito dahil karapat-dapat kayo o hindi. Ginagawa ko ito dahil anak ninyo ako. Pumikit si Don Tadeo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Mas masakit pala iyon. Bulong niya. Ano po? Yung hindi ka gumaganti kahit may karapatan ka. Hindi sumagot si Celo. Ilang araw matapos makalabas si Don Tadeo sa ospital, ipinatawag ang isang family mediation. Wala nang gaya ng family meeting noong gabing itinakwil si Celo. Wala nang mamahaling alak. Wala nang mapanuyang ngiti. Wala nang upuan inilagay sa pinakadulo para iparamdam sa isang tao na wala siyang lugar. Sa conference hall ng Verde Linya, naroon sina Don Tadeo, Vivencio, Alodia, Carmela, Attorney Brixio, Lira, ilang auditors at mga kinatawan ng empleyado. Naroon din si Calixta Morado upang magsalita para sa mga dating empleyadong nawalan ng trabaho at dignidad dahil sa maling pamamalakad. Unang nagsalita si Brixio. Ipinaliwanag niya ang findings. May mga kasong kailangang ihain laban kina Rexton, Galman, Zandro at sa iba pang sangkot. Para kina Vivencio at Alodia, may pananagutan ding haharapin, legal, pinansyal at personal. Hindi sapat ang sorry. Kailangan ng restitution, cooperation at pagbubukas ng lahat ng records. Nang tanungin si Vivencio kung may sasabihin siya, hindi ito agad tumayo. Wala na ang dati niyang kumpiyansa, ngunit may tigas pa rin sa mukha niya. May mga desisyon akong ginawa na mali, sabi niya. Pilit pa ring formal, pero hindi lang ako ang may kasalanan. Magsasalita sana si Celo, ngunit nauna si Calixta. Sir Vivencio, sabi niya, noong tinanggal ako lang ang sinisi ninyo. Ngayon na kayo ang nasa harap ng mali, gusto ninyo hati-hati ang bigat. Naiintindihan ko ang takot ninyo, pero sana maintindihan nyo rin ang takot naming mga empleyadong walang apelyidong sasalo sa amin. Napatungo si Vivencio. Hindi siya umiyak, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Si Alodia naman ay humarap kay Calixta, halos hindi makatingin. Ako ang pumirma sa ilang reimbursements. Alam kong mali. Hindi ko inisip kung sino ang maapektuhan. Ang inisip ko lang noon, paano hindi mapahiya, paano magmukhang maayos, paano mapanatili ang buhay na gusto ko. Lumapit siya ng bahagya. Hindi ko hihingin na patawarin mo ako ngayon, pero magbabayad ako. Ibebenta ko ang dapat ibenta. At kung kailangan kong magsimula ulit sa wala,
Gagawin ko. Hindi agad lumambot ang mukha ni Calixta. Tingnan natin sa gawa. Tumanggo si Alodia. Opo. Sa dulo ng mesa, tahimik na nakikinig si Don Tadeo. Nang matapos magsalita ang lahat, dahan-dahan siyang tumayo. Nanginig ang kamay niya sa tungkod. Akmang aalalayan si Chelo, mulit pinigilan niya ito sa mahinang kumpas ng kamay. Kaya ko, sabi niya. Pagkatapos, humarap siya sa mga tao, sa mga anak niya, sa empleyadong napinsala, sa abogadong nagbukas ng katotohanan, at higit sa lahat, sa panganay na anak na matagal niyang hindi kinilala. Buong buhay ko, simula ni Don Tadeo, akala ko ang halaga ng isang tao ay nakikita sa tapang niyang mag-utos, sa laki ng hawak niyang ari-arian, at sa dami ng taong yumuyuko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mali ako. Tahimik ang silid. Tiningnan ko si Vivencio at nakita ang tapang na gusto kong makita. Tiningnan ko si Alodia at nakita ang ganda ng imaheng gusto kong ipagyabang. Tiningnan ko si Carmela at nakita ang bunso kong gusto kong protektahan. Pero tiningnan ko si Marcelino at hindi ko nakita ang anak kong nagbubuhat ng pinakamabigat. Napayuko si Chelo. Si siya ang humarap sa trabahador noong ayaw kong marinig ang reklamo. Si siya ang nag-ayos ng problema noong mas gusto kong pakinggan ang papuri. Si siya ang tahimik na bumuo ng sariling buhay habang ako mismo ang nagpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Nanginginig na ang boses ni Don Tadeo. Marcelino, sabi niya, diretsyong nakatingin kay Chelo. Patawarin mo ako. Hindi dahil ama mo ako. Hindi dahil kailangan ko ng tulong mo, kundi dahil matagal na dapat kitang minahal ng tama. Hindi agad nagsalita si Chelo. Sa loob niya, nagbanggaan ang batang naghihintay ng yakap ng ama at ang lalaking natutong tumayong ng mag-isa. May bahagi sa kanyang gustong yakapin si Don Tadeo agad. May bahagi ring takot na baka kapag ginawa niya iyon, mabaliwala ang lahat ng sugat na tiniis niya. Kaya dahan-dahan siyang tumayo. Tay, sabi niya, mababa ngulit malinaw ang boses. Pinapatawad ko kayong bilang ama. Pero hindi ibig sabihin noon, buburahin natin ang lahat. Hindi ibig sabihin noon, walang mananagot. Hindi ibig sabihin noon, babalik tayo sa dati. Tumanggo si Don Tadeo, umiiyak. Hindi niya na ipinunas. Kung may matitira man sa pamilya natin, dagdag ni Selo, hindi na iyon itatayo sa yabang, itatayo iyon sa katotohanan. At kung hindi kaya ng iba na harapin ang katotohanan, hindi ko sila kayang iligtas mula sa sarili nilang ginawa. Sa sandaling iyon, walang pumalakpak, walang dramatikong musika, walang biglaang himala. Ngulit may nabasag na sumpa sa loob ng pamilyang Vilaro. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa bayad ang lahat ng utang. Hindi pa hilom ang sugat. Sina Rexton, Galman at Zandro ay haharap pa sa batas. Sina Vivencio at Alodia ay haharap pa sa bunga ng kanilang mga pirma at kasinungalingan. Si Don Tadeo ay haharap pa sa mga taong matagal niyang hindi pinakinggan. At si Selo, kahit isa na siyang makapangyarihang negosyante, ay haharap pa rin sa pinakamahirap na tungkulin. Ang magmahal ng hindi nagpapagamit, ang magpatawad ng hindi kinakalimutan ng aral, at ang buuin muli ang pangalang Vilaro, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang paalala na ang tunay na lakas ng pamilya ay nagsisimula lamang kapag handa na silang tumigil sa pagsisinungaling. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na may mga sugat na hindi agad naghihilom, may mga pagkakamaling hindi nabubura ng simpleng paghingi ng tawad, at may mga pamilyang kailamang gumuho muna bago matutong bumuo ng tahanan na hindi nakatayo sa yabang, kundi sa katotohanan. Lumipas ang 3 taon mula nang maganap ang family mediation sa conference hall ng Verde Línea Holdings. 3 taon mula nang unang humingi ng tawad si Don Tadeo Vilaro
sa anak niyang si Marcelino Chelo Villaro. 3 taon mula nang unti-unting lumabas ang buong katotohanan tungkol sa pagbagsak ng Verde Línea Group, ang mga peking kontrata, ang perang nilustay, ang mga empleyadong pinatahimik, at ang mga kasinungalingan na matagal na itinago sa likod ng apelidong minsang kinatatakutan sa Lipa. Hindi naging madali ang 3 taong iyon. Hindi iyon katulad ng mga kwentong matapos magyakapan ang pamilya ay agad nang bumabalik ang lahat sa dati. Sa buhay, may mga kapatawarang kailangan munang patunayan araw-araw. May mga taong humihingi ng tawad pero kailangan pa ring managot. At may mga relasyong hindi pwedeng ipilit na maging buo agad dahil lang pare-pareho ang dugo sa ugat. Si Celo ang unang nakaunawa niyon. Sa ilalim ng Verde Línea Holdings, ang dating logistics at warehouse division ng Villaro Group ay unti-unting naging Verde Línea Community Logistics. Hindi na ito pinatatakbo sa lumang paraan ng sigaw, takot at palakasan. May malinaw ng sistema ng sahod. May digital record ng oras ng trabaho. May health fund ang mga empleyado. May scholarship program ang mga anak ng manggagawa. At ang lumang bodega na minsang amoy alikabok at pagod ay nilagyan ng maayos na bentilasyon, clinic, training room at maliit na kantin kung saan abot kaya ang pagkain. Tuwing bumibisita si Celo sa bodega, hindi siya dumadaan na parang hari. Bumababa siya sa sasakyan, kinakamayan ang mga driver, tinatanong ang mga checker kung ayos ang sistema, at kinakausap ang mga matatandang empleyado na dati takot lumapit sa opisina. Isang umaga, habang naglalakad si Celo sa bagong warehouse sa Laguna, sinalubong siya ni Mang Primitivo, na ngayon ay mas mabagal ng maglakad, mulit mas maliwanag ang mukha kaysa noon. Sir Celo, sabi ng matanda, naaalala ninyo ba noong unang beses kayong umupo sa tabi ko sa guardhouse? Payat pa kayo noon. Puno ng alikabok ang sapatos. Napangiti si Celo. Kayo po ang unang nagsabi sa akin na hindi dapat sinasanay ang bata sa hindi patas. Ngayon, sabi ng Mang Primitivo habang tinitignan ang mga empleyadong nakapila sa training, mukhang may lugar na tayong hindi na kailangang sanayin sa hindi patas. Sandaling tumahimik si Celo. Sa harap niya, may batang intern na anak ng dating kargador na ngayon ay nag-aaral ng logistics management. Sa kabilang bahagi, may dating driver na ngayon ay supervisor na. Doon sa malayo, may ilang magsasakang nag-aabot ng produkto sa cold storage facility na dati pangarap lang din nila. Doon niya naramdaman na ang yaman kapag hindi ginamit para magtaas ng pader, ay pwedeng maging tulay. Si Lira Mayuga naman ay lalo pang naging mahalagang bahagi ng Verde Línea Holdings. Mula sa dating scholar na tinulungan ni Celo, ngayon ay Chief Technology Officer ng kumpanya. Ang platform na minsan nilang sinimulan sa lumang laptop ay ginagamit na ng libu-libong magsasaka sa iba't ibang probinsya. Hindi na kailangan ng maraming middleman para makarating sa restaurant, grocery o palengke ang kanilang produkto. Isang gabi, matapos ang mahabang board meeting, naiwan silang dalawa ni Celo sa rooftop ng opisina. Tanaw nila ang ilaw ng Maynila, ang traffic sa malayo, at ang lungsod na tila hindi natutulog. Alam mo, Sabi ni Lira, noong una mo akong tinulungan sa tuition, akala ko mabait ka lang. Hindi ko alam na may binubuo ka palang mas malaki kaysa sa sarili mong pangarap. Hindi ko rin alam noon, sagot ni Celo. Ang alam ko lang, ayokong may isa pang batang titigil sa pag-aaral dahil walang nakinig. Napangiti si Lira. Kaya siguro hindi ka natulad sa kanila, kasi kahit nasaktan ka, hindi ka naging manhid. Hindi sumagot si Celo, pero tumatak ang sinabi nito sa kanya. Sa kabilang bahagi ng kwento, unti-unti ring nagbago si Carmela. Hindi siya binigyan ni Celo ng mataas na posisyon noong una. Tulad ng ipinangako niya, nagsimula siya sa field visits, scholarship files, at pakikipag-usap sa mga pamilyang dating hindi niya napapansin. Maraming beses siyang napahiya.
Maraming beses siyang umuwi na umiiyak, hindi dahil may nanakit sa kanya, kundi dahil ngayon lang niya narinig ang bigat ng mga taong minsang naapektuhan ng mga desisyon ng pamilya nila. Ngunit, hindi siya sumuko. Sa loob ng 3 taon, natutunan niyang maglakad sa maputik na kalsada, umupo sa sahig ng maliit na bahay, makinig sa hinaing ng ina na hindi makabili ng gamot, at magdala ng notebook kung saang isinusulat niya hindi ang gasto sa shopping, kundi ang pangangailangan ng bawat pamilyang bibisitahin. Dahil doon, nang italaga siya ni Chelo bilang direktor ng Milagros Foundation, walang tumutol. Hindi dahil kapatid siya, kundi dahil nakita ng lahat na natuto siyang magsimula sa ibaba. Si Alodia naman ay dumaan sa pinakamahirap na pagbagsak ng kanyang buhay. Ibinenta niya ang mga alahas, bag, kotse at ilang personal na property upang mabayaran ng bahagi ng perang nakuha niya mula sa kumpanya. May ilang buwan na halos hindi siya lumabas ng bahay dahil sa hiya. Ang mga kaibigan niyang dating kasama sa mamahaling party ay bigla na lamang nawala. Ang social media followers na dati pumupuri sa kanya ay naging mga taong handang mangutya nang bumagsak siya. Ngunit isang araw, sa tulong ni Carmela, nakipagkita siya sa nurse Calixta Morado. Si Calixta na dati niyang napinsala sa pamamagitan ng maling approval at pananahimik ay hindi agad pumayag na makipagkaibigan. Ngunit nang makita niyang tunay na gustong magbago ni Alodia, tinanggap siya ito sa maliit na catering project para sa mga training program ng foundation. "Hindi kita yayakapin dahil lang nagsorry ka," sabi ni Calixta sa unang araw nila sa kusina. Tumanggo si Alodia habang nakasuot ng apron, pawisang no, at may hawak na kutsilyo para maghiwa ng sibuyas. "Naiintindihan ko. Dito, walang senyorita. Kung may hugasin, maghuhugas ka. Kung may kailangang buhatin, bubuhatin mo. Kung mapaso ka, hindi yun nakatapusan ng mundo." Sa unang pagkakataon, hindi sumagot ng pabalang si Alodia. "Turuan mo ako." Unti-unti, natutunan niyang kumita ng hindi umaasa sa pangalan. Natutunan niyang ang pagod pala ay may ibang klasing dignidad kapag galing sa tapat na trabaho. At sa tuwing nagluluto siya para sa mga batang scholar, napapaisip siya kung ilang taon niyang sinayang sa pagpapanggap. Si Vivencio naman ang may pinakamabigat na dinaanan. Ilang kaso ang isinampa sa kanya, at kahit hindi siya nabilanggo ng matagal dahil sa plea agreement at restitution program, napilitan siyang harapin sa publiko ang pagkakamali niya. May community rehabilitation program siyang kailangang pagdaanan. Kailangan niyang magtrabaho sa logistics training center, hindi bilang boss, kundi bilang trainee at tagatulong. Sa unang araw niya roon, nakita siya ni Mang Primitivo. Sandaling nagkatinginan ng dalawa. Dati, si Vivencio ang nagtanggal sa matanda. Dati, sinabi niyang pabaga na ito. Ngayon, si Mang Primitivo ang nakatayo bilang mentor sa lugar na kailangan niyang paglingkuran. "Mang Primo," mahina sinabi ni Vivencio, hirap na hirap banggitin ang salita. "Pasensya na." Hindi agad sumagot ang matanda. Napayuko si Vivencio. "Noon akala ko kapag mataas ang posisyon ko, mas mataas ang pagkatao ko. Mali ako. Tinanggal ko kayo nung wala kayong pinagsamahan sa kumpanya. Hindi ko alam kung mapapatawad niyo ako pero gusto kong sabihin na mali ako." Matagal siyang tinignan ni Mang Primitivo. Pagkatapos, inabot nito ang clipboard. Ang pagpapatawad, hindi parang resibo na pipirmahan agad. Pero kung gusto mong magsimula, doon ka sa loading bay. May mga kahon na kailangang ayusin. Tinanggap ni Vivencio ang clipboard at sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nagreklamo. Samantala, si Don Tadeo ay hindi na bumalik sa dating lakas. Matanda na siya at ang katawan niyang minsang matikas sa bawat pagtayo ay unti-unti nang nanghihina. Nakatira siya sa garden house sa likod ng lumang mansyon sa Lipa. Hindi na sa malaking master bedroom, hindi na sa silid na puno ng mamahaling gamit. Siya mismo ang humiling na sa maliit na garden house na lamang siyang manatili. "Mas matahimik dito,"
Sabi niya kay Chelo nang minsang dalawinin ito. At mas bagay sa taong maraming dapat pag-isipan. Ang lumang mansyon na dating simbolo ng yabang ng pamilya Vilaro ay matagal nang pinagdesisyonan ni Selo. May mga kamag-anak na gustong ibenta iyon. Si Tia Griselda at Tito Arvico ay paulit-ulit na nagsabing sayang ang halaga ng bahay kung gagawin lang itong proyekto. Selo, sabi ni Tia Griselda sa isang family meeting, hindi ka na bata, businessman ka. Ang ganyang property dapat pagkakitaan. Bakit mo gagawing tirahan ng kung sino-sino? Kalmadong tumingin si Selo sa kanya. Hindi kung sino-sino ang mga batang walang tahanan, Tia. Pero pamana iyan ng pamilya. Hindi po ba mas magandang pamana kung may mga batang matututo roon kaysa manatili itong monumento ng pananakit? Walang naisagot si Tia Griselda. Kaya nagsimula ang renovation. Hindi binura ni Selo ang lumang anyo ng bahay. Pinanatili niya ang Nara floors, ang lumang hagdan, ang garden ng ina, at ang malaking dining hall. Ngulit ang mga silid ay ginawang dormitoryo para sa mga batang ulila o anak ng manggagawang pumanaw sa aksidente. Ang dating silid-aklatan ay ginawang learning center. Ang dating ballroom ay ginawang training hall. Ang lumang veranda ay nilagyan ng mahahabang mesa kung saan sabay-sabay kumakain ng mga bata. Pinangalanan niya itong Milagros Home and Learning Center. Sa unang araw ng pagbubukas, matagal na nakatayo si Selo sa harap ng gate. Tinitingnan niya ang bahay na minsan niyang lilisan ng sugatan. Doon siya pinaupo sa dulo ng mesa. Doon siya tinabihang walang makukuhang pamana. Doon siya tinawanan ng sariling pamilya. At ngayon, sa parehong lugar, may mga batang tumatakbo. May mga guro na nag-aayos ng modules. May mga kusinerang naghahanda ng pagkain. At may mga manggagawang naglalagay ng huling pintura sa pader. Dumaan si Don Tadeo, hawak ang tungkod. Selo, mahina niyang sabi, sigurado ka ba rito? Hindi ba masakit sa iyo makita ang bahay araw-araw? Tumingin si Selo sa lumang bintana ng dining hall. Masakit pa rin po minsan. Kung ganon, bakit mo ginagawa? Dahil ayokong ang huling alaala ng bahay na ito ay ang gabing itinakwil ninyo ako. Gusto kong may ibang batang pumasok dito at maramdaman na may lugar siya. Napapikit si Don Tadeo. Ang laki ng ipinagkaiba mo sa akin. Hindi po, sagot ni Selo. May bahagi rin po ako na marunong masaktan, magalit at magtanim ng sama ng loob. Pinipili ko lang araw-araw kung alin ang palalakihin ko. Dumaan pa ang isang taon at dumating ang unang anibersaryo ng Milagros Home and Learning Center. Naghanda ang lahat para sa maliit na programa. Hindi ito marangya, ngulit puno ng buhay. May mga batang kumanta. May mga scholar na nagbahagi ng kanilang pangarap. May mga magsasakang nagdala ng prutas. May mga dating empleyado ng Vilaro Group na ngayon ay bahagi na ng Verde Linea Community Logistics. Naaroon si Lira, inaayos ang live stream para sa mga donor. Naroon si Carmela, abala sa listahan ng mga bata. Naroon sina Alodia at Calixta na namimigay ng pagkain mula sa maliit nilang catering business. Naroon si Vivencio, tahimik na tumutulong mag-ayos ng upuan. Pawisang noo, mungit hindi nagrereklamo. Naroon si Mang Primitibo, nakaupo sa unahan, pinagmamasdan ng lahat parang ama ng buong komunidad. At naroon si Maestra Oriana, matanda na ngulit matalas pa rin ang mga mata. Hawak ang pamaypay at nakangiti habang pinapanood si Selo. Sa dulo ng programa, hindi inaasahang tumayo si Don Tadeo. Akmang tutulungan siya ni Carmela, ngulit umiling siya. Kaya ko, sabi niya, tulad noong family mediation 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa harap. Ang dating Don Tadeo na matigas magsalita, puno ng utos at sanay na sinusunod ng lahat ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang matandang ama na maraming nawala bago natutong makita ang tunay na mahalaga. Hindi ako mahaba magsasalita. Sabi niya,
bagamat nanginginig ang kanyang boses. Dati, akala ko ang pamana ay bahay, lupa, kumpanya at pera. Akala ko kapag naipasa ko ang mga iyon sa mga anak ko, nagampanan ko na ang pagiging ama. Tumingin siya sa paligid, sa mga bata, sa empleyado, sa mga anak niya, at sa huli, kay Selo. Mali ako. Dahil may mga bahay na walang init, may mga lupang walang ugat, may mga kumpanyang walang konsensya, at may perang kayang bumili ng lahat maliban sa respeto ng anak na nasaktan mo. Tumahimik ang buong bakuran. Marcelino, sabi niya. Noong gabing sinabi kong wala kang makukuhang pamana mula sa akin. Akala ko inaalis ko ang halaga mo. Pero ang totoo, ipinakita mo sa akin na ang halaga mo ay pala hindi kailanman nanggaling sa akin. Nanginginig ang kamay ni Don Tadeo habang inilalabas mula sa bulsa ang isang lumang kahon. Maliit iyon, kulay kayumlab at halatang matagal nang itinago. Pag-aari ito ng iyong ina. Matagal kong itinago. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil natatakot akong malaman na mas kilala ka niya kaysa sa akin. Lumapit si Chelo at tinanggap ang kahon. Nang buksan niya iyon, nakita niya ang isang lumang sulat, nakasulat sa kamay ni Doña Milagros. Dahan-dahan niya itong binasa. Para sa anak kong si Marcelino. Kung sakaling dumating ang panahong pakiramdam mo ay wala kang lugar sa mundong dapat sana'y tahanan mo, tandaan mo ito. Hindi kailangang ibigay sa iyo ang trono para maging marangal ka. Hindi kailangang ipamana sa iyo ang bahay para magkaroon ka ng tahanan. At hindi kailangang makita ng lahat ang halaga mo para maging totoo ito. Anak, ikaw ang magiging ilaw ng pamilyang ito balang araw. Hindi dahil hindi ka nasaktan, kundi dahil hindi mo hahayaang gawing dilim ng sakit ang puso mo. Nanginginig ang kamay ni Chelo. Ilang taon niyang inakala na ang huling iniwan ng ina niya ay ang asul na kwaderno. Hindi niya alam na may isa pa palang sulat, isang sulat na tila isinulat para sa mismong araw na iyon. Hindi niya napigilan ng luha. Lumapit si Don Tadeo. Patawarin mo ako anak, hindi lang sa isang gabi, kundi sa lahat ng taong pinaramdam kong kailangan mong patunayan ang karapatang mong mahalin. Matagal na tinignan ni Chelo ang ama. Sa likod nila, tahimik ang lahat. Walang nagmamadali. Walang pumipilit. Sapagkat alam ng mga taong naroon na ang kapatawaran, kapag tunay, ay hindi kailangang sigawan. Sa wakas, niyakap ni Chelo si Don Tadeo. Hindi yun tulad ng yakap ng gabing itinakwil siya. Yakap na puno ng sakit, pagpipigil at pamamaalam. Ang yakap na ito ay mabagal, mabigat, at totoo. Hindi nito binura ang nakaraan. Hindi nito ginawang tama ang mga pagkakamali. Ngunit binigyan nito ng pahintulot ang puso na huwag nang mabuhay bilang binlago ng sugat. Umiiyak si Don Tadeo sa balikat ng anak. Salamat, Chelo. Mahinang sumagot si Chelo. Magpahinga na po kayo, tay. Hindi na natin kailangan bumalik sa dati. Gumawa na lang tayo ng mas tama. Mula sa dilid, umiiyak si Carmela. Si Alodia ay tahimik na pinunasan ng mata habang hawak ni Calixta ang balikat niya. Si Vivencio ay nakayuko. Hindi para magtago, kundi dahil ramdam niya ang bigat ng pagkakataong muling maging kapatid kahit hindi na gaya ng dati. Si Lira ay nakangiti, luhanin din. Habang si Mang Primitibo ay nagbulong na nagsabing, Ma'am Milagros, nakita niyo po ba? Lumaki ng tama ang anak ninyo. Pagkatapos ng programa, naglakad si Chelo sa garden ng kanyang ina. Ang dating puno ng mangga ay mas malaki na ngayon. Mas malapad ang lilim at sa ilalim nito ay may mga batang nagbabasa,
nagtatawanan, at nangangarap. Naupo siya sa lumang bangko kung saan minsan siyang umiyak ng palihim at binuksan ang asul na kwaderno. Sa huling pahina, isinulat niya ang bagong pangungusap. Ang pamana ay hindi laging ibinibigay. Minsan, ikaw ang gumagawa nito mula sa sakit, pawis, at pag-asang pinili mong hindi bitawan. Sa mga sumunod na taon, hindi naging perpekto ang pamilya Vilaro. May mga araw pa ring mabigat, may mga alaala pa ring sumusugat. Ngunit hindi na sila bumalik sa dating bahay ng kasilungalingan. Si Don Tadeo ay ginugol ang labirabing lakas sa pakikinig sa mga bata sa Learning Center. Si Carmela ay nagpatuloy sa foundation. Si Alodia ay pinalago ang maliit na catering business kasama si Calixta. Si Vivencio ay nagtrabahong tahimik hanggang unti-unti niyang nabawi ang respeto ng mga taong minsan niyang minaliit. Si Lira at Cielo ay patuloy na pinalawak ang Verdilinya, hindi lang bilang negosyo, kundi bilang daan para sa mga taong matagal nang walang boses. At si Cielo, ang anak na minsang pinaupo sa dulo ng mesa, ay hindi na kailanman naghintay na tawagin para magkaroon ng lugar. Dahil natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi lang sinusukat sa listahan ng pinakamayayaman, hindi lang sa dami ng lupa, bahay o kumpanyang hawak. Ang tunay na yaman ay nasa kakayahan mong gawing ilaw ang sarili mong sugat. Gawing tahanan ang lugar na minsan nang sakit sa iyo at magmahal nang hindi na kailaang isuko ang sariling dignidad. Sa huli, walang pamana si Don Tadeo na nakahigit sa nagawa ni Cielo. Dahil si Cielo mismo ang naging pamana. Hindi lamang ng pamilya Vilaro, kundi ng bawat taong minsang itinulak sa gilid, minaliit, pinatahimik, at pinaniwalaang walang silang halaga. Hanggang isang araw, tahimik silang tumaod at pinatunayan na ang puno na matagal lumago kapag nag-ugat ng malalim ay kayang magbigay ng lilim kahit sa mga taong minsang pumutol sa kanya.